Siya ay nabuli dahil sa pagiging pinakamahina, ngunit nang matuklasan niya ang isang genie na nag-aalok sa kanya ng isang kahilingan, nakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan upang ang mga babae ay magustuhan niya. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Aladdin habang nagsasanay siyang magpakilala dahil malapit na niyang makilala ang kanyang mga bagong kaklase. Nakatira siya sa kanyang ina at magkasama silang nagpapatakbo ng isang restaurant. Pumunta kami sa isang shrine kung saan nakita namin ang dalawang estudyanteng nagising na may hangover ngunit nakaramdam sila ng kakaibang presensya habang binabanggit ng isa sa kanila ang alamat tungkol sa isang honky na tao na Seli Aduna. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay at may bumukas na pinto na ikinatakot nila. Nalaman natin na ang isang honky na tao ay may matapang na puso at hindi siya umaatras sa isang labanan. Sa panahon ng samurai, ang mga mandirigma ay sinasabing inabandona ang kanilang mga sandata upang lumaban ng walang kamay, determinado na maging pinakamahusay, at sila ay naging halimbawa ng mga honky na tao. Dumating si Aladdin sa paaralan kung saan binibigyan siya ng kanyang guro ng paglilibot habang isiniwalat niya na mayroong dalawang gang na nakikipagkompetensya para sa nangungunang pwesto. Nakikita ni Aladdin ang mga miyembro ng gang na nag-aaway ngunit tila wala siyang pakialam. Tinanong niya ang kanyang guro kung may mga cute na babae sa klase at pinatunayan ito ng kanyang guro. Ngunit sa pagsali ni Aladdin sa klase, napagtanto niyang puno ito ng mga delinquent. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kaklase ngunit hindi siya pinansin ng mga ito habang inuutusan siya ng guro na maupo. May nakita siyang cute na babae sa classroom at na-inlove agad siya dito. Umupo siya sa tabi niya at sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Maoro, na naging sanhi ng pagkataranta niya habang iniisip niyang pakasalan siya. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Maoro si Aladdin at tinanong kung gusto niyang maglakad pauwi kasama niya. Pumayag siya sa kahilingan nito kaya sinabi nito sa kanya na hihintayin siya nito sa mga tarangkahan at sa tingin niya ay gagawa na siya ng aksyon. Kaya nagmamadali siyang lumabas ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaklase at nalaman naming miyembro sila ng Monadokay, ang nangungunang gang sa paaralan. Nakita niyang nananakot ang mga ito kaya tumakbo siya palayo habang hinahabol siya ng mga ito. Ngunit nabangga niya ang isang lalaki na taga Monadokay din at sinabihan siya ng kanyang mga kaklase na nakasagasa lang siya sa kanilang pinakamagaling na manlalaban. Akala niya ay mabubugbog siya pero nagulat ang mga kaklase niya dahil nakilala siya ng lalaki. Nalaman namin na ang lalaki ay Mitaka at siya ay kaibigan noong bata pa si Aladdin. Ipinakilala niya si Aladdin sa kanyang mga gangmates na nagsasabi sa kanila na nagsanay siya kasama niya upang maging honky people. Ipinaliwanag niya na si Aladdin ay isang matigas na tao ngunit ang kanyang mga gangmates ay hindi naniniwala sa kanya dahil si Aladdin ay mukhang isang talunan. Niyaya siya ni Mitaka na makipaglaro sa kanila ngunit tumanggi siya na nagsasabing nagmamadali siya at nagmamadali siyang pumunta sa gate ngunit napagtanto niyang nakaalis na si Maoro. Umuwi siya sa bahay kung saan nakikita namin ang mga estudyante mula sa dambana at ang kanyang ina ay nagtataka kung may nakilala siyang babaeng gusto niya. Inamin niyang may nahulog na siya sa isang tao ngunit napagtanto ng kanyang ina na malapit na ang kanyang paboritong palabas sa TV kaya inutusan siya nitong pamahalaan ang restaurant. Habang pinaglilangkuran niya ang mga customer, naririnig niya ang mga estudyante habang pinag-uusapan nila ang entidad na nabuklod sa dambana. Sa covered court, nakilala namin ang pinuno ng Sigma Gang, si Marito, habang humihingi ng paumanhin ang kanyang manlalaban sa kanyang pagkatalo sa laban kay Mitaka ngunit binanggit ng kanyang manlalaban na gusto niya si Mitaka na nagsasabing siya ay isang mabait na lalaki ngunit pinalayas siya ni Marito. Bumalik kami sa Aladdin habang patuloy na tinatangkilik ng kanyang ina ang kanyang paboritong palabas sa TV. Iniisip niya si Mitaka habang inaalala ang oras na nakita niya itong binugbog ngunit narinig niya ang reaksyon ng kanyang ina sa palabas sa TV kaya sinabihan niya itong tumahimik. Kinabukasan, nagbigay ng lecture ang guro tungkol sa kasaysayan ngunit walang nakikinig at napagtanto ni Aladdin na wala si Maoro. Noong lunch break, nakita namin na buong pagmamahal na inihanda ng nanay ni Aladdin ang kanyang pagkain at nakita ito ni Maoro sa pag-aakalang cute ito. He sits beside her asking her why she's absent and she tells him that she just wanted to skip class. Humingi siya ng paumanhin sa hindi pagsipot sa gate habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang nangyari ngunit sinabi nito sa kanya na okay lang na tanungin siya kung libre siya sa Sabado. Nasasabik siya sa pag-aakalang niyayaya siya nitong makipag-date ngunit sa sandaling iyon ay pinutol sila ni Mitaka habang tinatawag siya nito. Tinanong siya ng kanyang mga gangmate tungkol kay Aladdin sa pag-aakalang mahina siya ngunit sinabi ni Mitaka na siya ay isang kamanghamanghang tao.
Nakita ng kanyang mga gangmate si Maoro at naisipan ng isa sa kanila na sabihin kay Mitaka dahil alam nilang may problema ito, ngunit pinigilan siya ng kanyang kaibigan na nagsasabing gusto niyang makita kung ano ang mangyayari. Bumisita si Aladdin sa isang tindahan at nagpasya siyang bumili ng bato, ngunit nilapitan siya ng kanyang mga kaklase at nagsimula silang maglaro ng mga video game. Humihingi sila ng paumanhin sa naging malupit na pagtrato sa kanya at malapit na siyang manalo sa laro, ngunit napansin ng kanyang mga kaklase ang isang grupo ng mga lalaki na papalapit kaya nagpasya silang umalis. Nanalo si Aladdin sa laro, ngunit pinalibutan siya ng grupo at tinanong kung siya ay mula sa isang gang. Itinanggi niya ito, ngunit pinagbantaan siya ng mga ito na nagsasabi sa kanya na naglalaro siya sa kanilang teritoryo. Sinabi niya sa kanila na kakalipat lang niya mula sa ibang paaralan at sinubukan niyang umalis, ngunit pinagbabantaan nila na bugbugin siya. Ilang sandali pa ay nakita namin siyang tumatakbong naka-underwear habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase sa pag-aakalang mali si Mitaka sa kanya. Nakatakas siya sa dambana, ngunit patuloy siyang hinahabol ng grupo at nakita niya ang isang baril sa lupa kaya nagpasya siyang gamitin ito para pagbabarilin sila, ngunit pinagtawanan siya ng mga ito sa pag-aakalang laruan ito at patuloy silang lumalapit sa kanya. Kaya't pinaputok niya ang sandata, ngunit nabigo siya at ang bala ay tumalbog sa pader na tumama sa kanyang ulo at naging sanhi ng pagtakbo ng mga lalaki, ngunit napagtanto niyang buhay pa siya at ang bala ay tumama sa kanyang mukha. Sinubukan niyang tanggalin ito, ngunit nauwi siya sa pagpapatawag ng isang genie na nagpahayag na ang kanyang pangalan ay Senya na nagtatanong kay Aladdin tungkol sa kanyang hiling. Nais ni Aladdin na magpaswerte sa mga babae at naiintindihan ni Senya ang kanyang sitwasyon na alam niyang lalaki pa rin si Aladdin. Nag-aalok siya na sumanib sa kanya, ngunit tumanggi si Aladdin kaya sinimulan siyang sundan ni Senya at nalaman namin na si Aladdin lamang ang nakakakita sa kanya. Samantala ang mga kaklase ni Aladdin ay nagpaalam kay Mitaka tungkol sa nangyari sa pag-aakalang si Aladdin ay kaawa-awa, ngunit sinabi ni Mitaka sa kanila na siya ay banayad at ayaw niya sa pakikipag-away kaya sinusubukan niyang iwasan ang alitan. Bumalik sa bahay ni Aladdin, pinanood ni Senya ang balita habang iniisip ni Aladdin kung mayroon siyang isang haka-haka na kaibigan. Nagsimula siyang magukit ng bato para kay Maoro sa pag-aakalang mapoprotektahan siya nito sa kawalang hanggan at gagawin siyang asawa, ngunit nakita siya ni Senya na kakaiba. Nakipagkita si Aladdin kay Maoro at nagtagal silang magkasama habang iniisip ni Senya kung ibibigay ba niya ang bato, ngunit sinabihan siya ni Aladdin na tumahimik at nakita siyang kakaiba ni Maoro dahil hindi niya nakikita si Senya. Pinagmamasdan siya nito habang dinidilaan nito ang ice cream, dahilan para kinabahan siya at sinabi nito sa kanya na masaya siyang kasama siya. Senya tells him that this is his chance, advising him to make his move kaya napagdesisyonan niyang samantalahin ang moment, pero kailangan niyang tumae bigla kaya nagmadali siyang pumunta sa banyo kung saan sinabi niya kay Senya na lagi itong nangyayari sa kanya. Bumalik siya kay Maoro at binigay niya sa kanya ang bato nang mapagtanto niyang nakaukit ang kanyang pangalan dito, ngunit mukhang hindi niya ito gusto. He tells her that it's a love forever stone and he's about to confess his feelings, pero bigla silang pinalibutan ng Sigma Gang at nilapitan sila ni Marito habang nagtataka si Aladdin kung sino siya. Kaya ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Aladdin na nagpasya na umalis kasama si Maoro, ngunit napansin niyang masama ang loob ni Marito kaya tinanong niya si Aladdin kung handa ba itong ipaglaban ito at ibinunyag ni Marito na siya ang kapatid ni Maoro na nagsasabing siya ay masama dahil hinawakan siya ni Aladdin. Pinuntahan namin si Mitaka nang makita niyang may problema si Aladdin kaya nagmadali siyang iligtas siya. Si Aladdin ay nakatanggap ng pambubugbog at sa tingin niya ay malapit na siyang mamatay, ngunit si Maoro ay nag-e-enjoy sa eksena dahil gusto niyang makita si Marito na nakikipaglaban para sa kanya. Iniisip ni Senya na isa lamang biktima si Aladdin na nagbubunyag na nakasama niya ang ibang mga tao na nauwi sa pagkamatay. Itinuturing niyang isang masamang ideya ang pag-abandona kay Aladdin sa pag-aakalang sumanib sa kanya, ngunit sa sandaling iyon ay narinig niya si Aladdin habang tumatangging umatras siya na naging sanhi ng pagkasabik ni Senya at tinanong niya si Aladdin tungkol sa kanyang hiling. Siya ay naging fired up na nagsasabi kay Senya na gusto niyang matulog sa isang babae at nagpasya siyang sumanib kay Aladdin. Sisipain na sana siya ni Marito pero napigilan niya ang pag-atake at naglabas siya ng masasamang aura habang pinagsusuntok niya si Marito ng buong lakas at parang wala siyang pagkakataon dahil nag-aaway sila Aladdin at Senya bilang isa. Nakikita ni Mitaka ang pag-iisip na ito ay si Aladdin ay tulad ng isang honky na tao, ngunit siya ay mukhang nalilito at si Senya ay nagtataka kung anong uri ng kahilingan niyon dahil nais niyang maging mas malakas. Si Maoro ay nag-aalala kay Marito, ngunit siya ay bumangon at tumakbo siya papunta kay Aladdin na sinisipa siya sa ilog.
Nanaginip si Aladdin tungkol sa mga manggugulo na bumugbog kay Mitaka at nagising siya na natatakot ngunit hindi niya maalala ang nangyari. Ipinaliwanag ni Mitaka kung paano niya sinaktan si Marito ngunit nagtanong siya tungkol kay Maoro kaya sinabi sa kanya ni Mitaka na umuwi siya at sa tingin niya ay hindi magandang ideya na patulan ang kanyang kapatid. Nakita niya ang isang bato at ipinaliwanag ni Mitaka na iyon ang bato ng pagkakaibigan na ibinigay niya sa kanya ngunit walang pakialam si Aladdin at naghanda siyang umalis. Iniisip ni Mitaka kung sinimulan na ba siyang iwasan ni Aladdin dahil mahina siya ngunit hindi na niya matandaan na sinabi niya na matagal na yon. Naliligo si Aladdin habang iniisip ang kakaibang araw na naranasan niya at ang naramdaman niya kanina. Tinanong niya si Senyo kung ano siya at ipinaliwanag ni Senyo na siya ay isang hongki na tao, ang lalaking pinakamalapit na maabot ang rurok ng kapangyarihan. Gusto niyang sumanib muli kay Aladdin na nagpapaliwanag na nagkaroon sila ng partial fusion noong laban niya ngunit isang suntok lang ang itinagal nito at kailangan nilang pagsamahin ang kanilang katawan at kaluluwa para mas lumakas siya. Isinasaalang-alang ito ni Aladdin ngunit pumasok ang kanyang ina sa banyo kaya nakipagtalo ito sa kanya. Sa covered court ay nag-aalala si Maoro sa ginawa ni Aladdin kay Marito nang biglang may sumulpat na miyembro na gustong makipag-usap sa kanya. Ipinakilala ng miyembro ang kanyang sarili bilang si Jabba, isang rookie na gustong pumalit sa lugar ni Marito. Binigyan siya ni Marito ng kebab na makakain at gusto niyang magbahagi ng privileged information. Ipinaliwanag niya na gusto ng Mon Adukai na kunin si Aladdin na nagsasabing dinala siya ni Mitaka sa kanyang lugar. Naisip ni Jabba na ang pag-recruit sa kanya ay isang masamang ideya dahil konektado siya sa Mon Adukai ngunit isinasaalang-alang ni Marito ang pag-recruit kay Mitaka dahil alam niyang siya ay isang malakas na manlalaban kaya nagalit si Jabba at sinabihan si Marito na tandaan na siya ang magiging kahalili niya. Kinabukasan ay papunta na sa paaralan si Aladdin ngunit isang grupo ng mga bully ang naghihintay na humarap sa kanya dahil nakilala siya matapos makipag-away kay Marito. Napansin ni Senya na nagiging tanyag siya ngunit ipinaliwanag ni Aladdin na hindi siya interesado sa mga lalaki at kapag sinigawan niya si Senya ang iba ay tumakas sa takot. Bigla siyang sinundan ni Marito kaya nagpasya siyang tumakas. Samantala, sinabi ni Mitaka sa kanyang mga kaibigan na iimbitahan niya si Aladdin sa Mon Adukai. Mukhang hindi nila gusto si Aladdin ngunit ipinaliwanag ni Mitaka na gusto siyang makita ng amo. Sa silid-aralan ay iniisip ni Senyo kung gusto pa rin ba niya si Maoro kahit na ginawa niyang bugbugin si Marito ngunit ipinagtanggol siya ni Aladdin na nagpapaliwanag na pagsubok lamang iyon. Biglang lumitaw si Marito na naghahanap sa kanya ngunit nagawa ni Aladdin na makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana sa bubong ng paaralan. Doon niya nakilala si Maoro at nasasabik sa pagkakataong iyon. Humingi siya ng tawad sa nangyari noong nakaraang araw ngunit gusto niyang ipaglaban muli si Marito para mapatunayan ang kanyang halaga kaya binalaan siya ni Maoro na tatapusin siya nito kapag sinaktan niya si Marito at inilabas niya ang love stone na ibinigay nito sa kanya na itinapon nito sa lupa. Sa kanyang bahay ay nawasak si Aladdin sa nangyari kay Maoro at sinubukan niyang ibalik ang kanyang bato. Samantala si Mitaka ay sumulat ng isang liham sa kanyang kapatid at ibinahagi na si Aladdin ay inilipat sa kanyang paaralan. Gusto niyang sanayin kasama si Aladdin na maging kasing lakas ng isang hongki na tao at inaabangan din niyang makita ang kanyang kapatid sa susunod na buwan. Bumalik si Mitaka sa paaralan na hinihiling kay Aladdin na sumama kay Mon Adukai ngunit dumating si Jabba at inatake ang isa sa mga kaibigan ni Mitaka. Ibinunyag niya na naroon siya upang alisin si Aladdin kaya hinarap siya ni Mitaka at nagpasya silang makipaglaban sa labas ng paaralan habang pinapanood ng lahat ang laban. Nagsimula na ang laban at nagsimulang samantalahin ni Jabba ang pamamahala sa pag-iwas sa lahat ng suntok ni Mitaka ngunit nagawa niyang paikutin ang mga mesa at nagkaroon ng malakas na sipa ngunit tiniis ito ni Jabba at nagawa niyang mapabagsak si Mitaka ngunit nakaharang pa rin niya ang pag-atake ni Jabba kaya sinubukan niyang mapunta. Isang headbutt habang sinasalubong siya ni Mitaka. Bumagsak si Jabba sa lupa at nanalo ang Mon Adukai sa laban. Nagalit si Senya kay Aladdin dahil sa pag-miss niya sa laban ngunit napagtanto niyang hindi maganda si Mitaka at malapit na siyang mahulog kaya sinalo siya ni Aladdin. Pagkatapos niyang gumaling ay sinabi sa kanya ni Aladdin na hindi siya masama at aalis na si Aladdin ngunit inanyayahan siya ni Mitaka na sumama sa Mon Adukai upang subukan nilang maging honky people together. Sinabi sa kanya ni Aladdin na ito ay isang fairy tale lamang ngunit iminumungkahi ni Mitaka na pumunta sa kanilang pinuno na si Ken na ipinahayag na karibal ni Marito. Nang marinig ito ay nagpasya si Aladdin na makipagkita sa kanya ngunit nang makita siya ay agad na natakot si Aladdin ngunit hinahamon pa rin niya si Ken na makipag-away.
Masaya si Senya dahil desidido siyang lumakas ngunit gusto lang ni Aladdin na talunin si Ken para patunayan ang kanyang lakas. Tinawagan ni Aladdin si Senya na nagtanong sa kanya kung natagpuan na niya ang kanyang tunay na pagnanasa ngunit muli niyang sinabi na gusto niyang makakuha ng isang babae. Muling nagsanib ang mga ito at buong lakas na inilunsad ni Aladdin ang isang suntok na itinulak si Ken sa pader habang nararamdaman niya ang lakas ng suntok. Walang imak ang lahat sa barkada at hindi maintindihan ni Metaka ang kanyang nakikita. Nagsimula na namang magtalo sina Senya at Aladdin dahil ayaw ni Aladdin na maging mas malakas. Bumalik si Ken sa paglalakad papunta kay Aladdin at hinaypa niya ito. Pagkatapos ng laban ay nag-aalala ang grupo sa pag-aakalang may problema sila dahil dinala ni Metaka si Aladdin ngunit tumawa si Ken at binanggit niya na gusto niyang sumali si Aladdin sa gang. Kinabukasan nakita namin si Aladdin sa kanyang klase sa pag-aakalang nanalo siya laban kay Ken ngunit sinabi sa kanya ni Senya na natalo siya muli. Narinig niya ang boses ni Marito kaya sinubukan niyang tumakas ngunit pumasok si Marito sa isang bintana na nagsasabing hindi niya nakakalimutan ang suntok na natanggap niya at hiniling si Aladdin na sumama sa Sigma. Sinubukan ni Aladdin na tanggihan ang alok ngunit lumilitaw si Maoro na humihiling sa kanya na sumali kaya nagbago ang isip niya na sinabi kay Marito na sasali siya sa gang ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Metaka at sinabihan siyang sumama kay Monadokai ngunit ipinaliwanag ni Marito na huli na ang lahat dahil sumali na si Aladdin. Sigma. Hindi makapaniwala si Metaka ngunit sinabi sa kanya ni Marito na kailangan niyang kunin si Aladdin sa pamamagitan ng puwersa. Pinutol namin ang gang na kilala bilang ng boys habang iniisip ng mga miyembro ang kanilang kota sa pag-aakalang magkakaproblema sila kapag hindi nila ito matugunan. Alam ng kanilang pinuno na si Shindo ang tungkol sa salungatan sa pagitan ni Sigma at Monadokai at iniisip niya ang tungkol sa paggawa ng kanyang hakbang. Nalaman namin na ang Monadokai ay may matagal ng tunggalian sa Aika Union ngunit nagawa ni Ken na umiskor ng isang mapagpasyang tagumpay laban sa kanilang boss. Kaya nagkagulo ang Union ngunit kinuha ni Marito ang kontrol at binago niya ang Union sa Sigma Gang. May nakita kaming lalaking nagngangalang Tatsuto na nagtuturo kay Aladdin tungkol sa kasaysayan ng barkada pero wala siyang pakialam dahil sumama lang siya para pasayahin si Maoro. Sama-sama siya sa barkada na nagtatanong kay Jabba kung saan sila pupunta ngunit natatandaan niya pa rin ang nangyari na sinabihan si Aladdin na huwag pababayaan ang kanyang pagbabantay. Si Marito ay nakatanggap ng isang tawag na nagpapaalam sa kanya na ang paghahanda ay ginawa para sa kanilang partido at sinabi niya kay Aladdin na siya ay palayawin siya ng kahalayan. Iniisip ni Aladdin na sa wakas ay suswertehin siya ngunit sa pagkakataong iyon ay nakita nila ang mga miyembro ng boys na ninanakawan ng isang estudyante dahil sinusubukan nilang maabot ang kanilang kota. Sinalakay sila ni Marito at sinabihan silang huwag manakawan ang kanyang mga kaskwela at tinanong sila ni Jabba kung ano ang kanilang ginagawa doon. Inilabas nila ang kanilang mga kutsilyo na nagsasabing wala silang pagpipilian dahil papatayin sila ni Shindo kapag hindi nila naabot ang kanilang kota. Ngunit pinalayas sila ni Marito habang sinasabihan silang huwag madadala at ibinalik niya ang wallet sa estudyante habang patuloy siyang naglalakad patungo sa party. Pinutol namin si Maoro habang nag-iiwan siya ng voice message para imbitahan siya ni Marito na lumabas kasama niya ngunit pinigilan siya ni Metaka na nagsasabing kailangan niya itong makausap dahil alam niyang nakuha niya si Aladdin na sumama sa Sigma. Sinabi niya sa kanya na palayain siya ngunit hindi niya ito naririnig kaya sinabi niya sa kanya na taasan ang kanyang boses ngunit siya ay nagpakawala ng isang malakas na hiyaw na nakamamanghang Metaka habang siya ay tumatakbo palayo. Ang Sigma Gang ay tinanggap si Aladdin at sinabi ni Marito sa kanila na ang kanyang kapangyarihan sa pagsuntok ay nakakabaliw. Nagtataka siya kung bakit walang mga babae sa party at inanunsyo ni Marito na maglalaro sila ng pag-uutos sa kanila na mag-partner. Iniisip ni Aladdin na ito ay laro ng mga bata ngunit naglalaro sila ng gunting na papel na bato at ang nanalo ay sumuntok sa natalo. Nalaman namin na ito ay isang larong pagsuntok kung saan ang mananalo ay dapat paikutin ang talunan sa pamamagitan ng paghampas sa kanya at napagtanto ni Aladdin na ito ang ibig sabihin ni Marito ng debauchery. Nagsusuntok ang lahat at nag-e-enjoy sa laro sina Marito at Senya pero gusto na lang umuwi ni Aladdin. Pagkatapos ng ilang pag-ikot, sinabihan ni Marito si Aladdin na sumama sa kanila na nagsasabing dapat niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pagsuntok. Napilitan siyang makilahok at nakiusap siya kay Senya na sumanib sa kanya ngunit ipinaliwanag ni Senya na hindi siya makukontento kung hindi siya mananalo gamit ang sarili niyang lakas. Lumapit sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Ota at iniisip ng lahat na wala na siya dahil kayang basagin ni Ota ang semento gamit ang kanyang mga kamao.
Iniisip ni Aladdin na mamamatay na siya kaya pumayag si Senya na tulungan siya habang si Tatsuto ang nagsisilbing referee. Nagsimula na ang laban at nanalo si Ota gamit ang rock paper scissors kaya buong lakas niyang sinuntok habang hawak ni Senya ang ulo ni Aladdin. Binatukan siya ni Ota ngunit hindi siya kumikibo at nabali ang kamao ni Ota na ikinagulat ng lahat dahil ito ang unang pagkakataon na may nakatiis sa kanyang suntok. Nanalo si Aladdin sa laro at nagtungo si Ota sa banyo habang hinahamon ni Jabba si Aladdin. Naglalaro sila ng rock paper scissors at natalo si Jabba kaya naghanda si Aladdin na maghagis ng isang light suntok na gustong matalo sa laro ngunit napagtanto ni Jabba na may tinatitigan si Aladdin kaya napalingon siya ng dam-apo ang pag-atake ni Aladdin. Iniisip ni Tatsuto na gumamit siya ng isang maalamat na pamamaraan ng martial arts na nagsasabing nabaling ang ulo ni Jabba dahil nagpakawala si Aladdin ng isang misteryosong enerhiya kaya idineklara siya ni Tatsuto bilang panalo at nilapitan siya ni Marito na handang makipaglaban sa kanya sa huling round. Natakot si Aladdin sa pag-aakalang dudurugin ni Marito ang kanyang bungo at ipinahayag ni Marito na gusto niya si Aladdin dahil naramdaman niya ang kanyang honki. Sinimulan ni Tatsuto ang laban ngunit nakaramdam ng sakit si Aladdin kaya sinabihan siya ni Tatsuto na pumunta sa banyo ngunit pagdating sa banyo ay nakita niyang walang malay si Ota at lahat ay nagtataka kung sino ang gumawa nito sa kanya. May nakita silang armband na Monadokay sa tabi niya kaya naisipan ni Jabba na mag-higanti ngunit alam ni Marito na hindi gagamit si Ken ng maruruming taktika na nagsasabing hindi responsable ang Monadokay sa pag-atake. Habang naglalakad sila pauwi ay ibinunyag ni Tatsuto na si Ota ang kapareha ni Marito at tanging si Ken lang ang makakapantay sa kanyang lakas kaya alam ng lahat na ang isang ordinaryong tao ay walang laban sa kanya. Umuwi si Aladdin at nagulat siya nang makita si Maoro na nagpasalamat sa kanya sa pagsali sa Sigma Gang. Sinabi niya sa kanya na nasaktan siya sa party na sinasabi niya na iniisip niya na huminto ngunit sinampal niya ito at sinabi sa kanya na kailangan niyang maging kahalili ni Marito kaya nagpasya siyang lumakas at ang kanyang ina ay nagtataka kung naghalikan na sila ngunit nalaman namin na gusto lang ni Maoro. Marito na umalis sa barkada para mas makasama niya ito. Nakikita namin si Aladdin na nagsasanay upang makamit ang kanyang layunin na nagsasabi kay Senya na nais niyang pagbutihin ang kanilang merge rate upang siya ay maging kahalili ni Marito. Tuwang-tuwa si Senya nang marinig ito na nagsasabi sa kanya na siya ay nagiging isang mabuting tao ngunit tinuruan siya ni Senya kung paano tumugtog ng flauta na nagsasabing kailangan nilang magkasundo upang mapabuti ang kanilang merge rate. Nang gabing iyon ay nakasalubong nina Jabba at Tatsuto ang mga miyembro ng Monadokay at sinisi sila ni Jabba sa nangyari kay Ota kaya inatake niya sila ngunit pinigilan siya ni Tatsuto at nagsimula silang maglakad palayo ngunit dumating ang mga nang boys na sinasalakay ang mga miyembro ng Monadokay. Sa kanilang pay class, nakikipagpares si Mitaka kay Aladdin at nagsimula silang mag-inat ng magkasama habang nagtataka si Mitaka kung ano ang sinabi ni Maoro kay Aladdin na alam niyang siya ang dahilan kung bakit siya sumali sa gang kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang maging kahalili ni Marito na nakakagulat kay Mitaka at sila ay nalaglag sa lupa. Nalaman ni Mitaka ang tungkol sa pag-atake sa mga miyembro ng Monadokay at nakita niyang nakatali sila habang sinisisi ng lahat ang Sigma Gang kaya sinimulan nilang salakayin ang mga miyembro ng Sigma habang pinagmamasdan sila ng mga nang boys mula sa malayo. Nakita ni Marito ang kanyang mga kaibigan na nakahandusay sa lupa at napagtanto niya na may larawan siya na nagsasabi sa kanya na siya ang susunod kaya nagpasya siyang pumunta sa punong tanggapan ng Monadokay kung saan nakita namin si Mitaka na nag-uulat ng pangyayari kay Ken. Biglang pumasok si Marito sa silid at nagulat si Mitaka nang makita siya ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang bayaran ang kanyang utang na gusto niyang makita si Ken. Biglang umatake si Marito kaya sinubukan siyang pigilan ni Mitaka pero napalayas siya at nagtataka siya kung bakit ginagawa ito ni Sigma pero sinabi sa kanya ni Jabba na alam na niya ang sagot. Sinisi ng kanyang kaibigan na si Zabu si Sigma sa pag-atake sa kanyang mga kasama at sinabing sila ang nagsimula nito ngunit walang ideya si Jabba kung ano ang kanyang pinag-uusapan at alam niyang sinalakay ng Monadokay ang kanyang mga kagangkayan at ama niya si Zabu at tinulak siya pabalik at ang kanyang kaibigan na si Savi ay nagalit kaya siya, naghahanda sa pakikipaglaban ngunit sinabi ni Mitaka na huminahon ang lahat. Ipinakita sa kanila ni Marito ang armband ng Monadokay na nagsasabing naiwan ito ng tambangan si Otto kaya sinisisi niya ang mga ito sa nangyari ngunit ipinaliwanag ni Mitaka na hinding-hindi gagawin iyon ng kanyang mga kaibigan. Mukhang hindi kumbinsido si Marito kaya sinabi niya sa kanila na hulihin ang mga responsable sa pag-atake at dalhin sila sa kanya bukas na nagbabantang makipagdigma kapag hindi sila sumunod.
Sinabi niya kay Ken na handa na siyang ayusin ang kanilang alitan at lumayo siya kasama ang kanyang gang habang iniisip ng Mon Adokay kung ano ang susunod nilang gagawin. Nakita namin si Aladdin na naglalakad sa paligid ng campus na determinadong talunin si Marito para mapasaya si Maoro, ngunit naalala niya na nagalit ito nang sinuntok niya si Marito, kaya iniisip niya kung paano niya makakamit ang kanyang layunin at iminungkahi ni Senya na pagpuntirya ang bituka upang hindi niya makita ang pinsala. Iniisip ni Aladdin na ito ay isang napakatalino na plano at pumunta siya sa covered court, ngunit nang makita niya ang Sigma Gang ay napagtanto niya na ang lahat ay tensyonado. Ipinaliwanag ni Tatsuto ang sitwasyon sa kanya sa pag-aakalang magiging marahas ang digmaan at magdurusa ang lahat. Ayaw makisali ni Aladdin, ngunit napapansin niya na ang kanyang mga gangmates ay nabalisa, kaya napagtanto niya na siya ay kaladkarin sa gulo at si Senya ay nasa sabik, ngunit sinabihan siya ni Aladdin na tumahimik. Nakikita siya ni Tatsuto na kakaiba, ngunit nagtataka siya kung kumusta na si Marito, kaya binanggit ni Tatsuto na handa siyang labanan si Ken. Nakikita namin si Mitaka kasama ang kanyang mga kaibigan na naghihintay sa gyera, ngunit tila tutol siya dahil sa man-to-man combat lang ang hilig niya. Napansin ng kanyang mga kaibigan ang isang uniforme sa silid na alam nilang pag-aari ito ng kanyang kapatid na si Mitsu. Sa isang flashback nakita namin si Mitaka na umiiyak habang si Mitsu ay ipapadala sa juvenile detention, ngunit nilapitan niya si Mitaka na nagpapaalala sa kanya na hindi tumatakas ang isang honky na tao. Ibinigay niya kay Mitaka ang kanyang uniforme at pinayuhan siya na patuloy na magtrabaho upang maging isang honky na tao na nagsasabing naniniwala siya sa kanya. Sa kasalukuyan, nalaman natin na si Mitaka ay nangako kay Mitsu at determinado siyang tuparin ito na sinasabing nagmamalasakit ang kanyang kapatid sa Mon Adokay. Ibinunyag ni Zabo na si Mitsu ay dating pinuno nila na nagsasabing tinitingala niya siya. Kinuha ni Mitaka ang kanyang friendship stone at lumabas siya ng kwarto habang nagtatanong si Sagi tungkol sa jacket ni Zabo dahil hindi niya ito suot kamakailan. Inaangkin niya na inalis ito ng mga ibon at tila naniniwala si Sagi na sinisisi niya ang mga uwak sa labas, ngunit nalaman namin na nakatagpo niya si Shindo ilang araw na ang nakakaraan na kinikilala siya bilang emperador, ngunit kinutya siya ni Zabo dahil sa pagpapalayas sa Mon Adokay. Sinubukan niyang kumilos ng palakaibigan, ngunit minamaliit siya ni Zabo sa pag-aakalang mahina siya, kaya inatake niya si Zabo na binugbog siya at kinuha ni Shindo ang kanyang armband na nagsasabi sa kanya na natalo lang siya sa isang mahina. Alam ni Zabo na ginamit ang armband niya noong tinambangan si Otto, pero ayaw niyang sabihin ito sa mga kaibigan dahil iisipin nilang nakakaawa siya. We cut to Aladdin as Sanya tells him to train, but he thinks there's no need because Marito and Ken are going to fight each other. Ipinaliwanag niya na kapag nanalo si Marito ay magbibitiw na siya bilang pinuno ng Sigma dahil nakamit na niya ang kanyang layunin na matalo si Ken, at si Aladdin ang itatalaga bilang bagong pinuno, ngunit kapag nanalo si Ken ay ipagkakatiwala ni Marito ang kinabukasan ni Sigma kay Aladdin at mahuhulog si Maoro sa kawalan ng pag-asa dahil mamamatay ang kanyang kapatid, ngunit naruroon ito para pasayahin siya, kaya iniisip niyang makakasama niya ito kahit anong mangyari. Umuwi si Aladdin at nakita niya si Mitaka na naghihintay sa kanya. Tinanong niya si Mitaka kung ano ang gusto niya at nakiusap siya kay Aladdin na pigilan si Marito sa pag-aakalang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil alam niyang hindi tinambangan ng Mon Adokay si Otto. Sinabi niya kay Aladdin na hindi mag-aaway ang mga honky na tao dahil sa hindi pagkakaunawaan, ngunit sinabihan siya ni Aladdin na huminto sa pag-arte na parang bata. Binanggit niya na si Aladdin ay palaging nakatayo sa kanyang tabi habang naaalala niya ang sandali na ibinigay sa kanya ni Aladdin ang bato ng pagkakaibigan na nagsasabi sa kanya na dapat silang maging honky na mga tao ng magkasama. Binanggit niya na gusto pa niyang maging honky na tao kay Aladdin, ngunit sinabihan niya si Mitaka na umalis dahil wala siyang pakialam sa nakaraan. Umuwi si Mitaka at nalaman namin na ilalabas si Mitsu pagkatapos ng isang buwan, ngunit binanggit ni Mitaka na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa pagnanais na bumalik ang kanyang kapatid. Kinabukasan ay nilapitan ni Aladdin si Maoro na nagsasabi sa kanya na si Marito ay magtatapos sa Sigma Gang pagkatapos manalo sa digmaan at siya ang papalit bilang pinuno. She doesn't appear to care, but she mentions that he has a point, saying she will not anymore need him after Marito graduates. Nagtataka si Aladdin kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Mitaka na nagsasabi kay Maoro na kailangan niya itong kausapin, kaya iniwan niya si Aladdin na sinubukang sabihin sa kanya na layuan ang Mon Adokay, ngunit tuluyan niya itong hindi pinansin at pumayag siyang kausapin si Mitaka. Pinapanood sila ni Aladdin na nagtataka kung sinusubukan ni Mitaka na nakawin si Maoro, at sinabi sa kanya ni Senya na wala siyang pagkakataon dahil mas magaling si Mitaka kaysa sa kanya.
Sinabi ni Mitaka kay Maoro na may kakaiba sa hidwaan na nagsasabi sa kanya na kumbonsihin si Marito na itigil ang digmaan ngunit tumanggi siya at aalis na siya. Ipinaliwanag ni Mitaka na maaaring mamatay si Marito dahilan para mag-alala siya ngunit naisip niya na hindi siya makikinig sa kanya kaya nagpasya siyang huwag makisali ngunit pinigilan siya ni Mitaka na sabihin sa kanya na hikayatin si Aladdin na kausapin si Marito sa pag-aakalang makikinig siya kay Aladdin ngunit naisip ni Maoro na imposible ito at nagpatuloy siya sa paglalakad palayo. Kiit ni Mitaka kaya sinubukan ni Maoro na sumigaw ngunit tinakpan niya ang bibig nito at nalungkot si Aladdin sa pag-aakalang nagkakaroon sila ng intimate moment. Binanggit ni Mitaka na gusto niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang nakatatandang kapatid at napagtanto ni Maoro na mayroon silang pagkakatulad kaya nagpasya siyang makinig sa kanya. Pagkatapos noon ay nilapitan ni Maoro si Aladdin na sinasabi sa kanya na kumbonsihin si Marito na itigil ang digmaan. Nataranta siya ngunit ginamit niya ang kanyang alindog at agad siyang pumayag na gawin iyon kaya nilapitan ni Aladdin si Marito ngunit natakot siya na hindi makapagsalita at binigyan ni Marito ng pagkain si Aladdin habang binabanggit niya na hindi nabubusog ang kanyang gutom. Ang Monadukay ay handa na para sa digmaan at pumasok si Ken habang sinusubukan siyang pigilan ni Mitaka na sinasabing kakausapin ni Aladdin si Marito ngunit napagpasyahan na niya na sinabing oras na para ayusin ang alitan. Umalis si Ken kasama ang kanyang mga tauhan ngunit si Mitaka ay nananatili sa punong tanggapan at nilapitan siya ni Zabo na sinasabi sa kanya na si Shindo ang umatake kay Ada. Sinisisi ni Zabo ang kanyang sarili sa lahat ngunit pinasalamatan siya ni Mitaka sa pagsasabi ng totoo at nagpasya siyang hanapin si Shindo. Samantala si Aladdin ay naglalakad pa uwi na nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin dahil hindi niya nakumbinsi si Marito na itigil ang digmaan. Sinabi sa kanya ni Senya na si Maoro ay magtatapos sa Mitaka at siya ay nabigla habang inaalala ang sandali na magkasama sila. Sinabihan siya ni Senya na huminahon habang tinutulak siya palayo at bumagsak siya sa lupa nang makasalubong niya si Shindo na masama ang tingin sa kanya na nagsasabi sa kanya na lumayo sa daan. Nagalit siya kaya sinubukan niyang umatake ngunit pinigilan siya ni Shindo gamit ang kanyang letigo habang tinawag siya ni Senya na duwag dahil sa paggamit ng sandata. Nagpasya siyang sumanib kay Aladdin at kasama ng kanilang mga kapangyarihan ang pinagsamang mga kaso ni Aladdin kay Shindo na sinubukan siyang pigilan gamit ang kanyang letigo ngunit tiniis ito ni Aladdin at buong lakas niyang sinuntok. Nagawa itong harangin ni Shindo ngunit agad niyang sinundan si Shindo. Sa tingin ni Aladdin ay tapos na ito ngunit binanggit ni Shindo na naaalala niya ang sakit at siya ay bumangon na naging dahilan upang mataranta si Aladdin. Ngunit napagtanto ni Senya na hindi nag-iisa si Shindo dahil mayroon din siyang genie na nagngangalang Ikiya. Pinutol namin ang mga batang lalaki nang habang gumagawa sila ng mga armas para sa digmaan na nagpupumilit na tapusin ang kanilang gawain bago ang deadline ngunit biglang dumating si Mitaka na nagsasabing may negosyo siya kay Shindo. Alam nila na siya ay mula sa Monadokay kaya sinubukan nilang salakayin siya ngunit pinalayas niya ang mga ito at nakita niya ang mga armas na ginawa nila na napagtanto na naghahanda sila para sa digmaan. Shindo makes his entrance saying they're entertaining a special guest and Mitaka was surprised to see that it's Aladdin wondering what he's doing there. Nagtataka si Shindo kung magkaibigan sila ngunit itinanggi ito ni Aladdin na tinanong si Mitaka kung ano ang ginagawa niya doon kaya ipinaliwanag niya na ang mga nang boys ang nasa likod ng hidwaan ngunit sinubukan ni Shindo na maglaro kaya nagpasya siyang labanan siya. Sinubukan ni Aladdin na pigilan si Mitaka ngunit tumanggi siyang umatras at nagsimula silang mag-away. Iniiwasan niya ang letigo ni Shindo at sinubukang mag-counter-attack ngunit hinaranggan ito ni Shindo. Nakuha niya si Mitaka at napunta siya sa isang mapang wasak na pag-atake na nagpatambas sa kanya. Binanggit ni Shindo na ang Monadokay ay dapat mahina dahil si Mitaka ay itinuturing na isa sa kanilang pinakamahusay na manlalaban ngunit siya ay hindi katugma para sa kanya at nakilala ni Senya ang pagkilos ni Shindo sa pag-aakalang siya ay sumanib kay Echia. Si Mitaka ay bihag ngunit si Aladdin ay pumasok sa kanyang selda na nagtataka kung ayos lang siya. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa ni Aladdin doon kaya sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Bumalik kami sa kanyang pakikipaglaban kay Shindo habang sinisingil siya ni Aladdin na nagsasabing gusto niyang magpaswerte sa mga babae ngunit pinigilan siya ni Shindo na tawagin siyang Cherry Boy at naging dahilan para magalit siya ngunit ipinaliwanag ni Shindo na walang masama doon at dinala niya si Aladdin sa kanilang base kung saan siya nanunood habang sinasayaw siya ng mga nang girls. Nag-enjoy siya sa sandaling iyon at tinanong siya ng mga ito tungkol sa emperador kaya sinimulan niyang kilalanin si Shindo bilang kanyang Panginoon.
Bumalik sa selda si Aladdin ay tumangging sabihin kay Mitaka ang totoo dahil ito ay masyadong nakakahiya kaya sinabi niya na siya ay may sariling mga dahilan. Nagtataka siya kung bakit gustong itigil ni Mitaka ang digmaan kaya ipinaliwanag niya na hindi niya ito itinuturing na isang tunay na laban dahil si Shindo ang nagtakda ng lahat. Hindi maintindihan ni Aladdin ang konsepto ng totoong away kaya nagtataka si Mitaka kung ano ang nangyari sa kanya dahil nagsasanay siya noon para maging honky person pero ipinaliwanag niya na wala siyang pakialam sa mga honky na tao at sa pagkakataong iyon ay dumating si Shindo na parang siya. Magkaroon ng isang espesyal na relasyon sa Mitaka. Sinabihan niya si Aladdin na sumama sa kanya kaya umalis siya sa selda habang sinasabi sa kanya ni Mitaka na palagi siyang naniniwala sa kanya. Sa isang flashback nakita namin sina Aladdin at Mitaka habang nilalapitan sila ng mga bully. Ipinaliwanag ni Mitaka na nagsasanay sila para maging mahilig sa mga tao at kinukutsa siya ng mga maton dahil para siyang baliw. Sinabihan siya ni Aladdin na hayaan itong dumausdes ngunit tumanggi siyang umatras at sinisingil niya sila ngunit binugbog siya ng mga ito habang nanunood si Aladdin mula sa malayo na alam niyang hindi siya katugma sa kanila. Mababa ang tingin nila sa kanya dahil sa pag-abandona kay Mitaka na nagsasabi sa kanya na siya na ang susunod kaya nagsimula siyang tumakas. Sa kasalukuyan ay naghihintay ang Sigma Gang sa Coliseum at nakita nila ang Mon Adukay na papalapit. Pinagmamasdan ni Maoro si Marito na nag-iisip na aalis na siya sa barkada pagkatapos niyang talunin si Ken ngunit iniisip niya kung ano ang nangyari kina Aladdin at Mitaka. Ipinakilala ni Shindo si Aladdin sa mga nang boys na tinatawag siyang kanilang espesyal na panauhin habang binanggit niya na siya ay nasa Sigma Gang ngunit hindi siya bagay doon dahil si Marito ay isang freak. Sumasang-ayon ang lahat sa sinabi ni Shindo na kinamumuhian nila si Marito at inanyayahan niya si Aladdin na sumama sa kanila na nagsasabi sa kanya na umalis sa Sigma. Nakaramdam siya ng tukso dahil sa mga babae at ipinaliwanag ni Shindo ang kanilang motto na walang katuturan ngunit kinikilala pa rin siya ng lahat bilang kanilang emperador. Iniisip ni Aladdin na ito ay katawa-tawa ngunit binanggit ni Shindo na magsisimula na ang huling labanan at gusto niyang manalo sila sa laban na nagsasabing papatayin niya sila kapag nabigo sila. Nagulat si Aladdin nang makita ang reaksyon ng mga tao dahil mukhang na brainwash ang mga ito at sinimulan niyang kausapin si Senya ngunit napansin ito ni Shindo. Sinabi niya kay Aladdin na oras na para sabihing makikialam sila habang nag-aaway sina Sigma at Mon Adukay para sila ang mangganguna. Nasa selda pa rin si Mitaka na sinusubukang tawagan si Aladdin na tuluyang hindi pinansin. Iniisip niya kung ayaw na ba ni Aladdin na maging isang hunky na tao ngunit nakikita niya ang kanyang pagkakaibigan na bato sa pag-aakalang hindi susuko si Aladdin sa kanyang pangarap. Malapit na ang gyera at sinubukan ni Zabo na tawagan si Mitaka ngunit hindi siya sumasagot kaya nagpa siya si Zabo na hanapin siya. Tinanggal ni Marito ang kanyang kamiseta na handang ayusin ang alitan at kinunan siya ng litrato ni Maoro sa pag-aakalang mukha siyang Diyos. Bumalik kami kay Aladdin habang tinanong siya ni Shindo tungkol kay Mitaka dahil may binanggit siya tungkol sa mga hunky people. Ipinaliwanag ni Aladdin na magkasama silang naglalaro noon at hindi pa nakaka-move on si Mitaka sa nakaraan. Nagtataka si Shindo kung binisita ni Aladdin ang Hunky Shrine ngunit sinabihan siya ni Senya na tanggihan ito kaya sinabi niya kay Shindo na hindi pa siya nakapunta doon. Nagustuhan ni Shindo ang pag-imbita sa kanya na maging kanyang kanang kamay ngunit naisip ni Aladdin na hindi siya bagay para sa papel. Shindo tells him he will have his moment with the girls and he's tempted to join pero naalala niya si Maoro kaya hindi siya makapagdesisyon. Binanggit ni Shindo na crush niya ang ibang mga gang na nagsasabing gusto niyang talunin si Ken ngunit nagtataka si Aladdin kung bakit niya ito ginagawa. Sa isang flashback nalaman namin na iniligtas ni Ken si Shindo mula sa isang grupo ng mga thug kaya nagsimula siyang tumangala sa kanya na gustong sumali sa Mon Adukay. Sinimulan ni Shindo ang kanyang pagsasanay sa pagsisikap na lumakas upang makasali siya sa gang at isang araw ay makikita namin siyang nakikipaglaban sa kanyang senior. Mukhang siya ang nanalo ngunit hinawakan ng bata ang kanyang paa at napagtanto niyang malapit na siyang matalo kaya sinimulan niyang gamitin ang kanyang sandata ngunit nabasag ito sa impact habang nakikialam si Ken at lahat ay nakatingin sa kanya dahil hindi siya lumalaban ng patas. Inaangkin niya na nanalo siya sa laban ngunit hindi siya pinapansin ng lahat at nauwi siya sa pagpapalayas sa Mon Adukay. Dahil dito ay determinado siyang talunin si Ken at handa siyang patayin ang sinumang humahadlang sa kanya. Bumabalik tayo sa kasalukuyan habang iniisip ni Shindo na si Aladdin ay katulad niya ngunit binanggit niya na siya ay isang pasipista kaya hindi siya handang pumatay ng mga tao para sa paghihiganti ngunit alam ni Shindo na gagawin niya ang lahat upang sabihin sa kanya ng mga batang babae na gusto nila ang mga malalakas na lalaki.
kaya nagiging determinado siyang lumakas. Samantala, tinanggal ni Ken ang kanyang sando at nagulat ang lahat nang makita ang kanyang katawan dahil mukha siyang ganap na unit. Naisip ni Maoro na mamamatay na si Marito kaya gusto niyang may gawin sina Aladdin at Mitaka. Pumasok si Zabo sa bodega ng boys at iniligtas niya si Mitaka na nagsabi sa kanya na magmadali dahil papunta si Shindo sa Coliseum. Ang mga boys ay handa na sa digmaan ngunit sa tingin ni Senya ay nakakaawa sila dahil umaasa sila sa kanilang mga sandata para lumaban. Hindi interesado si Aladdin sa digmaan ngunit sinabihan siya ni Senya na huwag umatras dahil tataas ang kanilang merge rate kung sasali siya sa laban. Nagsimula siyang makaramdam ng sakit kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo ngunit pinigilan siya ni Shindo na sabihin sa kanya ang tungkol sa plano nilang kunin si Maoro. Alam ni Shindo na kapatid siya ni Marito kaya gusto niya itong gawing laruan sa pag-aakalang gagawa siya ng magandang trepeo ngunit nagulat si Senya nang magsimulang gumising ang kapangyarihan ni Aladdin at pinilit niyang sumanib si Senya sa kanya. Siya ay naghatid ng isang mapangwasak na suntok na nagpatamba kay Shindo at si Senya ay nagtataka kung ano ang nangyari ngunit siya ay nagsimulang makaramdam muli ng sakit kaya siya ay nagmamadali sa banyo habang si Shindo ay gumaling nang malaman na si Senya ay kasama niya. Bumalik sa Coliseum ang digmaan ay malapit nang magsimula ngunit si Mitaka ay dumating na nagsasabi sa lahat na si Shindo ang may pananagutan sa gulo. Inamin ni Zabo na ninakaw ni Shindo ang kanyang armband ngunit walang pakialam dahil lahat sila ay spoiling para sa isang away ngunit sa sandaling iyon ay nakita nila ang boys na hinahabol si Aladdin at si Mitaka ay masaya na makita siya ngunit si Shindo ay naging masama dahil hindi pa nagsisimula ang laban. Nataranta ang lahat sa pagtataka kung bakit kasali ang mga boys at nakiusap si Mitaka kay Ken na itigil na ang digmaan ngunit hindi siya nakinig dahil nagpasya na siyang lumaban. Sinisingil ni Marito si Ken at magsisimula na sila ng digmaan nang mapagtanto ni Mitaka na wala siyang magagawa para pigilan sila. Nagsimulang tumakbo palayo si Aladdin dahil ayaw niyang makisali ngunit bumagsak siya sa lupa at napagtanto niyang nanunood ang mga boys. Nagkasagupaan sina Ken at Marito at ito ay hudyat ng pagsisimula ng digmaan habang ang lahat ay nagsimulang mag-away. Nakikita namin si Ata na nakatingin sa kanila mula sa malayo at sa isang flashback ay nakita namin sina Marito at Ata noong una silang pumasok sa academy. Kinikilala sila ng lahat bilang ang mga hari ng Diyos, ang mga mag-aaral na nang ibabaw sa lungsod ng Hanki noong sila ay nasa gitnang paaralan. Naisip ni Ata na sumali sa isa sa mga nangungunanggang sa akademya ngunit hindi interesado si Marito at sinubukan ng isang miyembro ng Aika Union na takutin si Ata na sinusubukang ipakita sa kanya kung sino ang amo ngunit sinuntok siya ni Ata at dinaanan siya ni Marito habang napapansin ni Ata na si Marito mukhang na burnout pagkatapos nilang maging nangungunang aso sa middle school. Nais ni Ata na makahanap ng makakapag-apoy muli at ang isa pang miyembro ng Aika Union ay lumapit kay Ata at inanyayahan silang sumali sa union. Pagkaraan ng ilang oras ay nakita namin sina Marito at Ata na naglalakad sa campus at nakita nila ang pinuno ng union na si Shiba habang hinahamon niya si Ken na makipag-away ngunit madaling inilabas siya ni Ken at nagdiwang ang Mononoke sa pag-aakalang tapos na ang union ngunit biglang sumubok si Marito sa pagsubok para salakayin si Ken. He manages to defend himself pushing Marito back and he becomes excited realizing that Ken is a worthy opponent pero bigla siyang lumayo kaya nagtaka si Marito kung bakit ayaw niyang lumaban. Sa pagkatalo ni Shiba ay walang pinuno ang union kaya nakiusap ang mga miyembro kay Marito na pumalit ngunit wala siyang pakialam na tanungin sila kung bakit ayaw siyang kalabanan ni Ken kaya sinabi nila sa kanya na hindi interesado si Ken na makipaglaban sa mga tao ng walang conviction na nagsasabing siya, lalabanan si Marito kung siya ang magiging pinuno ng union ngunit hindi pa rin siya interesado. Sa punong tanggapan ng Mononoke nakita namin si Ata na papalapit kay Ken na hinahamon siyang makipag-away habang sinasabi ni Ata na siya ang bagong pinuno ng union. Nabalitaan ito ng lahat at pinapanood nila ang laban habang sinasalakay ni Ata si Ken ng isang mapangwasak na suntok ngunit natiis niya ito at madali niyang natalo si Ata. Aalis na sana siya pero nilapitan ni Marito si Ata na nagsabi sa kanya na siya na lang ang pag-asa nila. Napagtanto niya na si Ata ang nagplano ng lahat para magkaroon siya ng laban na gusto niya at binanggit niya na ang tanging iniisip niya ay excitement habang sinusubukan niyang atakihin si Ken. Pinipigilan siya ni Ken ngunit nagawa ni Marito na madaig siya at nagpakawala ng isang malakas na sipa. Nagulat ang lahat nang makita ito at natuwa si Ken kaya nagsimula silang magpalitan ng suntok at nauwi sa tabla ang laban ngunit masaya si Ata na sa wakas ay bumalik na sa dati si Marito. Having found his match Ken tumangging magtapos ng high school dahil hinihintay niyang talunin siya ni Marito.
Sa kasalukuyan ay patuloy na nag-aaway sina Ken at Marito habang pinagmamasdan sila ni Maoro ngunit kinakabahan siya sa pag-aakalang may problema si Marito. Sinabihan siya ni Aladdin na mag-ingat ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang away kaya sinubukan niyang kausapin ang mga ito ngunit hindi sila nakikinig sa kanya. Pareho silang umaatake gamit ang lahat ng mayroon sila at nagagawa nilang tamaan ang isa't isa na nagpakawalo ng shockwave at nabasag ang lupa sa ilalim nila. Nagulat ang lahat nang makita ito ngunit napagtanto nilang walang malay sina Marito at Ken. Sinuri ni Maoro si Marito at nag-iisip si Aladdin kung dapat silang tumawag ng ambulansya ngunit sinabi niya sa kanya na tapos na siya sa kanya dahilan upang siya ay mapahamak. Dumating si Shindo na nag-utos sa mga batang lalaki nang naumatake at napagtanto ng lahat na sila ang nasa likod ng gulo na naghahanda sa kanila. Nasasabik si Senya dahil gusto niyang kalabanan si Achio na sinabihan si Aladdin na dapat silang sumali ngunit nagsimula siyang maglakad palayo na nagsasabing walang bagay ngayong tinanggihan siya ni Maoro. Sinabi sa kanya ni Senya na ang kanyang mga kaibigan ay nakikipaglaban para sa kanilang buhay na nagtatanong sa kanya kung iiwan niya sila ngunit wala siyang pakialam na sabihin na hindi niya sila kaibigan. Dismayado si Senya sa kanya ngunit nang aalis na siya ay nakaharang si Shindo sa pagtatanong sa kanya tungkol kay Senya. Nagulat siya nang marinig ito na nagtataka kung paano nalaman ni Shindo ang tungkol kay Senya at sinimulan niyang salakayin si Aladdin na pinatumba siya. Sinabihan siya ni Shindo na sumanib kay Senya kung ayaw niyang mamatay at sinabi sa kanya ni Senya na dapat nilang gawin ito dahil papatayin siya ni Shindo ngunit sa tingin niya ay wala na siyang dahilan para mabuhay dahil tinanggihan siya ni Maoro. Napagtanto ni Mitaka na siya ay nasa problema kaya siya ay nabalisa at isang batang lalaki ang tumama sa kanyang binti dahilan upang siya ay masugatan habang ang mga batang lalaki nang ay lumapit sa kanya na naghahanda na ilabas siya. Ipinagpatuloy ni Shindo ang kanyang pagkatalo sa pag-aakalang si Achia ay mali tungkol kay Aladdin dahil siya ay napakahina. Napagtanto ni Shindo na ang kanyang mga tauhan ay natatalo kaya nagpasya siyang sumali sa laban na nagpapakitang pinlano niya ang lahat habang pinasasalamatan niya ang lahat sa pagsira sa isa't isa kaya nagalit sila at sinubukan siya ni Saki na atakihin ngunit natambo niya si Saki. Sumakay si Zabo ngunit naiwasan ni Shindo ang kanyang mga pag-atake at madaling inilabas siya. Hinahamon niya ang lahat na makipaggrupo sa kanya at inatake niya sila gamit ang kanyang letigo ngunit nagawa ni Jabo na isara ang distansya na sinusubukang mag-headbutt ngunit hinamples ni Shindo ang kanyang ulo. Madali niyang natalo ang lahat ngunit nagawa ni Mitaka ang isang malakas na sipa na nakabasag sa kanyang leeg ngunit nabalik ito sa pwesto at sinimulan niyang salakayin si Mitaka. Nakita ito ni Aladdin at naalala niya ang sandaling inatake si Mitaka ng mga bully habang tinanong siya ni Senya kung hahayaan niyang mamatay ang kanyang kaibigan ngunit hindi siya tumugon at nadismaya si Senya dahil gusto niyang talunin si Achia. Sinapak ni Shindo ang isang mapangwasak na sipa na nagpatamba kay Mitaka at sinubukan niyang lumaban ngunit bigla siyang bumagsak. Napagtanto ni Shindo na siya ang huling lalaking nakatayo at naisip niyang pahirapan ang lahat ngunit nilapitan siya ni Maoro na nagsasabi sa kanya na magwala kaya inatake niya siya at nakita ito ni Aladdin na napagtanto na siya ay nasa problema. Sinabi niya sa kanya na tumakbo ngunit tumanggi siyang umatras na nagsasabing hindi siya natatakot kay Shindo. She calls him a nobody cause him to be upset and he's about to end her life pero nagulat ang lahat nang pigilan siya ni Aladdin. Sinabihan niya si Aladdin na isuko ang paglulunsad ng kombinasyon ng mga pag-atake ngunit lubos niyang tinitiis ito kaya inatake siya ni Shindo sa lahat ng mayroon siya ngunit hindi umaatres si Aladdin at napagtanto ni Senya na ang kanilang merge rate ay wala sa mga chart. Naghagis ng suntok si Aladdin ngunit nagawa itong iwasan ni Shindo at sinubukan niyang mag-counterattack ngunit hinarang ito ni Aladdin at nagsimulang magsaya ang lahat para sa kanya habang nagawa niyang talunin si Shindo na naiwan siyang nakabakaka at sinuntok siya ni Aladdin ng buong lakas na tinatangay siya palayo. Sinusubukan niyang bumangon ngunit lubos siyang napagod at ipinagdiwang ng lahat ang tagumpay ni Aladdin. Nagulat si Senya dahil hindi niya inaasahan na mananalo si Aladdin sa laban na alam niyang si Shindo ay angkin ni Achia. Lumapit si Aladdin kay Maoro at tinanong kung okay lang siya ngunit hindi siya tumugon at lahat ay dumikit sa kanya sa pag-aakalang siya ay kamangha-mangha. Nakita namin na nagkamalay sina Marito at Ken at sinabi ni Mitaka kay Aladdin na palagi siyang naniniwala sa kanya ngunit walang pakialam si Aladdin at nagsimula na siyang maglakad palayo ngunit napagtanto niya na si Mitaka ay nasugatan kaya tinulungan niya itong sabihin sa kanya na oras na para umuwi. Bumalik si Aladdin sa kanyang ina na napagtanto na siya ay nasa kaayla hilakbot na anyo kaya't nagtataka siya kung nakipag-away siya ngunit tumanggi siyang magsabi ng anuman.
Siya ay naliligo habang binanggit ni Senya na siya ay mali tungkol kay Aladdin dahil napatunayan niya ang kanyang sarili na isang mahusay na mandirigma, ngunit binanggit niya na siya ay nagmamalasakit lamang kay Maoro na nagtataka kung paano nalaman ni Shindo ang tungkol kay Senya. Sinasabi ni Senya na hindi niya alam at nakaramdam si Aladdin ng matinding sakit habang iniisip ni Senya ang tungkol kay Achia na napagtanto na sa wakas ay dumating na ang oras. Bumalik kami sa Marito habang nasa IK Union pa siya habang binabanggit niya na gusto niyang talunin si Ken. Ayaw niyang maging pinuno ng Union dahil sa tingin niya ay kakilakilabot ang pangalan kaya naisipan niyang palitan ang pangalan sa Sigma at sa tingin ng mga miyembro ay magandang ideya ito. Nakita namin si Aladdin na naglalakad sa paligid ng campus habang sinasabi sa kanya ni Senya na sa wakas ay nagising na niya ang kanyang panloob na angki. Sa tingin niya ay karapat-dapat siyang maging kahalili ni Marito kaya mai-inlove si Maoro sa kanya, ngunit pagpasok niya sa silid-aralan ay napagtanto niyang wala ito. Biglang lumapit sa kanya si Sagi na nagsasabing siya ay isang kamanghamanghang mandirigma at si Mitaka ay lumabas na nagsasabi sa kanya na si Maoro ay nasa ospital at binabantayan si Marito. Nang marinig ito ay nagmamadali siyang lumapit sa kanya at sinamahan siya ni Mitaka habang isiniwalat niya na si Mitsu ay nasa juvenile detention dahil sinaktan niya ang isang pulis na pinipilit ang kanyang mga kaibigan na magbenta ng droga. Naalala ni Mitaka na gusto siya ni Mitsu na maging honky person at ito ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko sa kanyang pangarap. Binanggit niya na si Mitsu ay ilalabas sa susunod na linggo at masaya si Aladdin na marinig ito. Sa ospital ay nakita namin si Maoro na nagbabantay kay Marito at bibigyan na niya ito ng pagkain, ngunit nakita naming nakakadiri ito. Papakainin na niya ito ngunit ayaw nitong kainin kaya hinawakan niya ang braso nito dahilan para matarante siya. Sa sandaling iyon ay pumasok si Aladdin sa silid ngunit nagalit si Maoro kung ano ang ginagawa niya doon. Binati siya ni Marito na gusto niyang umalis sa ospital, ngunit sinabi ni Maoro kay Aladdin na umalis dahil hindi siya bahagi ng kanilang pamilya, ngunit sinabihan siya ni Marito na umalis sa halip at tumakas siya kaya hinabol siya ni Aladdin. Pinipigilan niya itong sabihin sa kanya na wala siyang kwentang tao at lumayo siya, ngunit naguguluhan siya sa pag-aakalang may gusto siya sa kanya. Binati siya ni Marito sa kanyang pagkapanalo laban kay Shindo na nag-imbita sa kanya na makipag-group date at agad siyang pumayag na sumali. Sinabi ni Tatsuto kay Aladdin ang tungkol sa kaganapan at napagtanto niya na ang Mononoke ay sasali sa Sigma kaya nagalit siya sa pag-aakalang sisirain ni Mitaka ang sandali nila ni Maoro. Sinabi sa kanya ni Tatsuto na nabalitaan ng lahat ang tungkol sa kanyang kamakailang tagumpay kaya magiging tanyag siya na nagsasabi sa kanya na magkakaroon sila ng event sa beach kung saan magsusuot ng swimsuit si Maoro kaya naging excited siya. Pumunta kami sa bahay ni Mitaka kung saan nakita namin si Sagi na nagsasanay na nagsasabing inspirasyon niya si Aladdin. Binanggit ni Mitaka na para siyang honky na tao at inaabangan ng lahat ang date ng grupo, ngunit wala sa mood si Zabo na nagsasabing parang may utang siya kay Aladdin. Nakita namin si Aladdin na nagbaluktot ang kanyang mga kalamnan sa pag-aakalang suswertehin siya bukas, ngunit sinabi sa kanya ni Senya na wala siyang muscularity whatsoever at ang kanyang ina ay nagkomento na ang kanyang braso ay mukhang cute. Nang gabing iyon, sinabi ni Aladdin kay Senya na pakiramdam niya ay isang tunay na lalaki at inamin ni Senya na humanga siya sa husay ni Aladdin sa pakikipaglaban. Nagpasya siyang sumali sa date ng grupo sa pag-aakalang magsasaya siya at mag-e-enjoy sa moment nila ni Maoro. Kinabukasan ay nagtungo si Aladdin sa dalampasigan at nakakita siya ng tent kaya nagpasya siyang pumasok dito. Napagtanto niya na magkakaroon sila ng group combat date at ibinalita ni Tatsuto na magsisimula na ang event kaya nasa sabik ang lahat. Para sa unang laban, nakikipaglaban si Ata laban kay Ken at nagsimula silang mag-grappling sa isa't isa, ngunit nagawa ni Ata na maka-score ng takedown, ngunit bumangon muli si Ken at sinisingil niya si Ata na tinutulak siya laban sa mga lubid. Sa tingin ni Tatsuto ay tapos na siya, ngunit biglang huminto si Ken sa paggalaw kaya tiningnan siya ni Tatsuto at napagtanto niyang nabali ang likod ni Ken. Inanunsyo si Ata bilang panalo sa laban, ngunit bigla siyang nag-collapse at tumawag sila ng doktor dahil parehong nakakatakot ang anyo ng mga manlalaban. Nilapitan ni Zabo si Aladdin na nagsasabing inaabangan niya ang kanilang laban at napagtanto ni Aladdin na isa siya sa mga manlalaban kaya nalungkot siya dahil alam niyang hindi niya makikita si Maoro na naka-swimsuit. Pinilit ni Saki ang kanyang kalaban na sumuko na nagpapahintulot sa kanya na masigurado ang tagumpay, ngunit si Marito ay pumasok sa singsing na tinatangay siya. Idineklara si Marito bilang panalo at kinunan siya ng litrato ni Maoro sa pag-aakalang para siyang Diyos. Nagugutom siya kaya nag-alok si Aladdin na bigyan siya ng pagkain.
Samantala, nakikita namin ang mga batang lalaki nang naghahanda ng pagkain para sa lahat at hindi nasisiyahan si Shindo na humingi ng payo kay Achio ngunit sinabi niya kay Shindo na tiisin ito. Nagulat si Aladdin nang makita siyang nagtatanong sa kanya kung bakit alam niya ang tungkol kay Senya ngunit tumanggi siyang sumagot at hinayla ni Senya si Aladdin. Nakikita namin si Mitaka na lumalaban at nagawa niyang makuha ang tagumpay na tumatak sa lahat dahil naalis na niya ang 7 manlalaban. Naghahanda si Zabo na lumaban ngunit agad siyang natalo at nakita naming dinudurog ni Mar ito ang kanyang mga kalaban. Napagtanto ni Aladdin na si Mitaka na lang ang natitira sa Mon Adokay sa pag-aakalang hindi niya kailangang lumaban ngunit sinabihan siya ni Mar ito na maging kasosyo ni Mitaka na nagsasabing magkakaroon sila ng tag team match para sa huling round. Tutol dito si Aladdin ngunit walang pakialam si Mitaka kaya nawala ng pag-asa si Aladdin na sinabihan si Senya na sumanib sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Senya na dapat umasa siya sa kanyang sariling lakas at inaasahan ni Mitaka ang laban. Si Tatsuto ay sisimula na ang laban at sinabihan ni Aladdin si Mitaka na manguna ngunit hindi niya planong tulungan si Mitaka kung siya ay malagay sa gulo. Nagsimula siyang makipagbunaw kay Jabba at napaatras siya habang sinimulan siyang bugbugin ni Jabba ngunit lumaban siya at mukhang pantay-pantay ang mga ito. Nagyaya si Aladdin sa kanya ngunit nakita niya si Maoro na sinasabihan si Mar ito na magtag-in kaya nagpasya siyang lumaban na gustong ipakita sa kanya kung ano ang kanyang gawa. Bubugbugin na sana siya ni Jabba pero gusto siyang labanan ni Mar ito. Ipinaliwanag ni Jabba na hindi niya kailangan ng tulong ngunit iginiit ni Mar ito at natakot si Jabba kaya hinayaan niyang lumaban si Mar ito ngunit natakot si Aladdin kaya nagpanggap siya na may pulikat siya sa paa at sinabihan si Mitaka na labanan si Mar ito. Sinimulan siyang bugbugin ni Mar ito ngunit tumanggi siyang sumuko at sinubukan niyang gumanti ngunit nahuli siya sa isang hakbang ng pagsusungit habang tinanong ni Mar ito si Aladdin kung hahayaan niyang mamatay ang kanyang kaibigan. Gusto niyang sumuko si Mitaka sa pag-aakalang walang kwenta ang laban ngunit nagawa niyang makawala at nakarating siya ng counter-attack. Ang lahat ay humanga sa kanyang pagpupersage dahil nabalian ang balikat niya at nagsimulang damyugo ang ilong ni Mar ito na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahan na masasaktan siya ngunit nagseryoso siya sa paglulunsad ng Mitaka sa himpapawid at naghahanda na tapusin siya ngunit binanggit ni Aladdin ang paborito ni Mar ito pagkain dahilan upang siya ay magambala at siya ay bumagsak sa lupa. Bigla siyang nagsimulang umatake kay Aladdin kaya sinubukan siyang pigilan ni Tatsuto ngunit natambush siya. Sinimulan ni Mar ito na maghanap ng paborito niyang pagkain na pinaalis si Aladdin at sinubukan siyang pigilan ni Mitaka ngunit nakaharang si Jabba. Si Mar ito ay kumapit kay Aladdin na nagtataka kung nasaan ang paborito niyang pagkain at sinubukan ni Jabba na mag-headbutt ngunit hinampas siya ni Mitaka sa lupa na nagpatambo sa kanya. Sinalakay ni Mitaka si Mar ito ngunit naguguluhan siyang itinapon si Aladdin at napunta siya sa Jabba na paineng siya nang hindi sinasadya at nauwi si Aladdin na nanalo sa laban. Nagdiriwang ang lahat sa pag-aakalang kamangha-mangha ang laban ngunit nadismaya si Mar ito at nawasak niya ang tolda. Pagkatapos ng kaganapan ay sinabi ni Mitaka kay Aladdin na siya ay nagkaroon ng isang mahusay na oras ngunit Aladdin ay hindi nais na gawin ito muli. Mitaka tells him that he fighting like a honky person as a camel walks past them and he seen Maoro riding it so he chase after her but we see Shindo watching them with Achia and it looks like they're up to something. Sa isang flashback nakita namin si Mitaka na bumisita sa shrine kasama si Mitsu na nagsabi sa kanya na ang isang honky na tao ay hindi kailanman tumakas mula sa labanan. Nakaramdam siya ng kakaibang presensya kaya tinanong niya si Mitsu tungkol dito ngunit wala siyang nakikitang nagsasabi kay Mitaka na nakakaapekto lamang ito sa mga mahihinang puso ng mga tao. Sa kasalukuyan, inaasahan ni Mitaka na makita ang kanyang kapatid na alam na malapit na siyang palayain mula sa juvenile detention. Nakita namin si Maoro na tumitingin sa mga larawan ni Mar ito nang lapitan siya ni Aladdin ngunit ayaw itong kausapin. Sa palagay niya ay nagagalit siya dahil inaway niya si Mar ito na sinasabing napilitan siyang gawin ito ngunit sa tingin niya ay karapat-dapat na siyang maging kahalili ni Mar ito kaya sinubukan niya itong yayain ngunit iniwan siya ni Maoro at dumating si Mitaka na nagsasabing dapat silang kumain ng sabay ngunit iniisip ni Aladdin na sinira niya. Sa sandaling ito, sinabi niya kay Aladdin na nagpaplano siya ng welcome home party para kay Mitsu na nagtatanong kay Aladdin kung magagawa nila ito sa kanyang restaurant dahil gusto ni Mitsu ang Chinese food at pumayag si Aladdin dito kaya sinabi ni Mitaka sa kanyang barkada ang tungkol sa party at lahat sila ay inaabangan ito. Si Aladdin ay naglalakad pa uwi at si Senya ay nasa sabik na makita si Mitsu na iniisip na siya ay isang mahusay na manlalaban.
Ibinunyag ni Aladdin na mas malakas daw siya kaysa kay Ken kaya gusto siyang kalabanan ni Senya na sinasabing dapat sumanib muli si Aladdin sa kanya ngunit nagtaka si Aladdin kung bakit gusto ni Senya na patuloy na sumanib sa kanya kaya ipinaliwanag ni Senya na gusto niyang bumuo ng isang pamilya kasama si Aladdin ngunit tumanggi siyang isipin kakaiba si Senya. Samantala, si Mitaka ay naglilinis ng dambana nang makita niya ang nang boys na umaatake kay Shindo dahil pinahirapan niya sila ngunit sinabi ni Mitaka na itigil na nila ang pagbabanta na bubugbugin sila kaya lumayo sila at tiningnan niya si Shindo na nagtatanong sa kanya kung okay lang siya. Nagpasalamat siya kay Mitaka sa pagtulong sa kanya at humihingi siya ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon na sinasabing tinulungan siya ni Aladdin na mapagtanto ang kanyang mga pagkakamali habang binanggit niya na nakipaglaban si Aladdin na parang isang honky na tao. He reveals he also wanted to become a honky person but he gave up on his dream and Mitaka realized they are not so different saying he used to train with Aladdin but he's nowhere near Aladdin's level. Natagpuan ni Shindo ang kakaibang kasabihan na ito ay alam niya kung paano lumakas si Aladdin at binanggit niya na ang templo ay nagtataglay ng isang sekreto ngunit nagpasya siyang huwag sabihin kay Mitaka na nagsasabing mas mabuting hindi niya alam. Umalis si Shindo sa templo ngunit nalaman namin na sinusunod niya ang utos ni Achia na nangakong tutulungan siyang makaganti. Nang gabing iyon ay nakita namin sina Mitaka at Aladdin sa restaurant na naghahanda para sa party habang ipinahayag ng ina ni Aladdin na nasa sabik siyang makita si Mitsu na nagtataka kung ilang taon na siya. Kaya't isiniwalat ni Mitaka na siya ay 21 taong gulang at sa tingin niya ay nasa perpektong edad na siya ngunit sinabihan siya ni Aladdin na bumalik sa trabaho. Tinutulungan ni Mitaka si Aladdin na maghanda ng pagkain ngunit patuloy pa rin siyang nanggugulo dahil hindi siya marunong gumawa ng gyoza kaya tinuruan siya ni Aladdin kung paano ito gawin ngunit hindi pa rin niya ito nakuha at sinabihan siya ni Aladdin na linisin ang kanyang kalat. Naalala ni Mitaka na dati siyang nagluluto kasama si Mitsu ngunit nasunog nila ang pagkain kaya sinabi sa kanya ni Aladdin na dapat niyang turuan si Mitsu kung paano magluto at tinanong siya kung sila ay magsasama at kinumpirma niya ang kasabihang ito ay mangungupahan sila. Isang apartment. Kinabukasan nakita namin si Mitaka na naghahanda na sunduin si Mitsu at ang lahat ay nagtungo sa restaurant na naghihintay sa kanyang pagbabalik ngunit nang makarating si Mitaka sa detention facility ay isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na si Mitsu ay nakaranas ng isang nakamamatay na pinsala at maaaring hindi na siya mabuhay upang makita ang isa pang araw. Nawala si Mitaka at nagsimulang hanapin siya ng kanyang mga kaibigan na nagtataka kung bakit hindi siya pumunta sa party. Tumungo si Zabo sa bahay ni Mitaka kung saan sinabi sa kanya ng isang babae ang nangyari na nagsasabing hindi pa umuwi si Mitaka kaya nagpasya siyang magpatuloy sa paghahanap habang iniisip kung saan ginugugol ni Mitaka ang kanyang libreng oras. Bumalik si Aladdin sa kanyang silid-aralan na sinusubukang kausapin si Maoro ngunit tuluyan na itong hindi pinansin at nilapitan siya ni Zabo na nagsasabing kailangan nilang mag-usap ngunit tumanggi itong iwan si Maoro kaya hinayla siya ni Sagi palayo. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa balita na nagsasabing si Mitsu ay nasaksak sa pasilidad ng detention at hindi sila sigurado kung makakarating siya. Tinanong nila si Aladdin kung alam niya kung nasaan si Mitaka ngunit sinabi niya sa kanila na wala siyang ideya na sinasabi nila na mas kilala nila si Mitaka kaysa sa kanya kaya nagalit si Zabo na sinasabi na siya ay dapat na maging kaibigan ni Mitaka ngunit tinanggihan niya ito kaya iniwan siya ni Zabo na iniisip na wala siyang silbi. Nagtungo si Aladdin sa rooftop upang hanapin si Maoro ngunit wala na siya at binuksan niya ang kanyang lunchbox nang mapagtantong puno ito ng gyoza na ginawa ni Mitaka. Nakita namin si Mitaka na nagmumoping nang may mapansin siyang nagkakagulo at may nakita siyang maitim na figure na papalapit sa kanya dahilan para magpanik siya kaya sinubukan niyang tumakas ngunit siya ay napagod at naabutan siya ng maitim na figure. Tumungo si Mitaka sa restaurant kung saan nakita niya ang ina ni Aladdin na nagtanong sa kanya kung okay lang siya ngunit sinabi niya rito na hinahanap niya si Aladdin kaya pinayagan niya itong pumasok sa bahay. Binisita niya si Aladdin sa kanyang silid nang mapagtantong natutulog siya at nakita ni Mitaka ang bala sa kanyang ulo nang maalala niya na sinabi sa kanya ni Shindo na may sikreto si Aladdin kaya hinawakan niya ang bala dahilan upang lumitaw si Senya at si Mitaka ay tumakbo na nagtatago sa isang eskinita kung saan siya nakakasalubong. Shindo na nagsasabi sa kanya na si Senya ang dahilan kung bakit lumakas si Aladdin. Tumanggi si Mitaka na paniwalaan ang kasabihang ito na si Aladdin ay isang mahusay na manlalaban ngunit sinabi sa kanya ni Shindo na nakita niya ito ng sarili niyang mga mata na nagsasabing niloloko siya ni Aladdin.
Sinabi ni Senya kay Aladdin ang tungkol kay Mitaka kaya nagsimulang hanapin siya ni Aladdin at nakita niya si Mitaka sa templo na nagtatanong sa kanya kung okay lang siya ngunit tinanong niya si Aladdin kung ang kanyang lakas ay tunay na nagpapakita na nakita niya si Senya at tinawag siya ni Mitaka na pinakamalakas na manlalaban sa paaralan ngunit ipinaalala niya Mitaka tungkol sa mga bully at naalala ni Mitaka na siya ay masyadong mahina para talunin sila sa pag-aakalang ito ang dahilan kung bakit nagsimulang hindi siya pinapansin ni Aladdin kaya sinubukan niyang magpakatatag. Sa tingin niya ay iniligtas siya ni Aladdin mula sa mga bully ngunit itinanggi niya ang kasabihang ito na inabandona niya siya nang mawalan siya ng malay. Tumanggi si Mitaka na paniwalaan ang pag-iisip na nagsisinungaling si Aladdin ngunit sinabi niya na ito ang katotohanan na nagpapakita na wala siyang kapangyarihan kung wala si Senya. Iniisip ni Mitaka kung sumuko na ba siya sa kanyang mga pangarap kaya sinabi niya kay Mitaka na hindi na siya interesadong maging honky person at lumayo na siya. Pumasok si Shindo sa templo at nakita niya si Mitaka sa sulok kaya kumuha siya ng baril dahilan para matarante si Mitaka ngunit sinabi sa kanya ni Shindo na walang dapat ikatakot dahil malapit nang matapos ang kanyang paghihirap. Tinulungan niya si Mitaka na hawakan ang baril na nagsasabi sa kanya na Pantirya ang madilim na figure at hinayla niya ang gatilyo ngunit tumalbog ang bala na tumama sa kanyang dibdib at naging sanhi ng kanyang paghimatay. Ilang sandali pa ay nagkamalay na siya ngunit napagtanto niya na ang bala ay tumama sa kanyang dibdib at hinawakan niya ito dahilan upang mapalibutan siya ng misteryosong enerhiya nang biglang sumulpot si Achia. Nalaman namin na pinagtaksilan ni Achia si Shindo dahil hindi siya dapat lumipat sa Mitaka ngunit ipinaliwanag niya na lagi niyang pipiliin ang pinakamalakas na host na nagsasabing si Mitaka ay may napakalawak na potensyal. Nagalit si Shindo nang mapagtanto na nagsinungaling si Achia sa kanya ngunit sinabihan siya ni Achia na magpasalamat dahil maaari niyang sakupin ang kanyang katawan. Sinubukan ni Shindo na barilin ang sarili na gustong bawiin si Achia ngunit hindi pumutok ang baril at naisip ni Achia na wala siyang silbi. We cut to the ng boys as they start enjoying themselves realizing that life is so much better without Shindo but he overhearing this so he decided to leave them. Si Aladdin ay nagtatrabaho sa restaurant habang sinasabi sa kanya ni Sanya na dapat ay mas mabait siya kay Mitaka ngunit sa tingin niya ay tama ang ginawa niya na sinasabing nakakainis si Mitaka kaya sinaktan siya ni Sanya ngunit sa tingin niya ay hindi sapat ang pag-iisip na patulan siya muli ngunit sila, muling pinutol ng ina ni Aladdin. Pinutol namin si Shindo habang sinisira niya ang lahat sa shrine na nagsasabing hinding-hindi niya patatawarin si Achia ngunit nakakita siya ng flyer tungkol sa mga hunky na tao at may natuklasan siyang sekreto tungkol sa kanila. Nakikita namin si Maoro sa kwarto ni Marito kung saan nagkunwaring may kasama itong tea party pero narinig niya itong papalapit kaya nagtago siya sa ilalim ng kama. Dumating siya kasama si Ada na nagsabi sa kanya kung ano ang nangyari kay Mitsu at hindi siya natutuwa na marinig ang pag-iisip na ito ay hindi dapat bumaba si Mitsu ng ganoon kadali dahil mas malakas daw siya kaysa kay Ken. Sa palagay ni Ada ay nanlumo si Mitaka na sinabi kay Marito na kapatid siya ni Mitsu at nagulat ang magkapatid sa narinig. Hinanap ni Marito ang kanyang silid na nagtataka kung nakikinig si Maoro ngunit hindi niya ito nakita at sinabi sa kanya ni Ada ang tungkol kay Mitaka na nagsasabing hindi siya pumapasok sa paaralan. Pumasok si Mitaka sa dambana kung saan ipinatawag niya si Achia ngunit nalaman namin na sinusundan pa rin siya ng maitim na figure. Napagtanto ni Achia na mahina ang kanyang puso na sinasabi sa kanya na dahil ito kay Aladdin at pinayuhan si Mitaka na palayasin siya ngunit naisip ni Mitaka na nagsisinungaling si Achia na nagsasabing siya ay nagsasanay upang lumakas dahil iniwan siya ni Aladdin ngunit ang madilim na figure ay hindi nawala. Sinabi sa kanya ni Achia na hindi niya hinahabol ang tunay na lakas dahil hindi niya pinupuntirya ang tuktok at naalala niya kung paano siya natalo kay Ken na napagtanto na hindi siya sapat ngunit inanyayahan siya ng Monadukay na sumali sa kanila. Masaya siya na tinanggap siya ng mga ito sa grupo ngunit sinabi sa kanya ni Achia na pinapahina siya ng kanyang mga kaibigan na nagsasabing dapat niyang talikuran ang mga ito kung gusto niyang maging isang honky na tao. Ipinaliwanag ni Achia na si Aladdin ang pinagmulan ng kanyang kahinaan na nagsasabing hinding-hindi siya magiging honky person maliban kung matatalo niya si Aladdin. Iniisip ni Aladdin si Maoro na nag-iisip kung gusto niyang lumabas kasama niya. Nilapitan siya ni Maoro na naging sanhi ng labis na kagalakan at sinimulan niya itong kausapin ngunit tinanong siya nito tungkol kay Mitaka na alam niyang depressed siya dahil sa nangyari kay Mitsu. Ibinunyag niya na ramdam niya ang sakit nito at nagulat si Aladdin nang marinig ito na nagtatanong sa kanya kung gusto niya si Mitaka at sinasabi sa kanya na huwag isipin ang kanyang mga problema ngunit tinanong niya si Aladdin kung naisip na ba niya ang damdamin ni Mitaka sa pag-aakalang siya ay isang kasuklam-suklam na tao kaya't hindi niya yun. Ayokong kausapin siya.
Kinalaunan ng araw na iyon ay nanlumo si Aladdin sa pag-aakalang may gusto si Maoro kay Mitaka, ngunit bigla siyang nilapitan ni Shindo kaya tinanong niya si Shindo kung paano niya nalaman ang tungkol kay Senya, ngunit sinabi sa kanya ni Shindo na malalaman niya ito at nag-iwan siya ng isang tala para sa kanya bago lumakad palayo. Bumalik kami sa Mitaka habang sinasabi sa kanya ni Achia na lalakas siya pagkatapos niyang talunin si Aladdin, ngunit ayaw niyang gawin ito kaya hinimok siya ni Achia na sinasabing niloloko siya ni Aladdin. Naglalakad si Aladdin sa mga kalye at iniisip kung kailan maaayos ang kanyang paliligo, ngunit sinabi sa kanya ni Senya na dapat siyang gumugol ng mas maraming oras sa Mitaka. Nagtataka siya kung bakit palaging pinag-uusapan ni Senya si Mitaka kaya't ibinunyag niya na ipinaalala sa kanya ni Mitaka ang isang taong nagsasabi na dati niyang sinasanay ang kanyang kaibigan para maging isang honky person. Sa isang flashback nalaman natin na si Senya ay isang malungkot na batang lalaki nang makita niya si Achia sa isang pakikipaglaban sa kalye na tinalo ang isang mas malaking kalaban sa isang heat. Nagsisimula siyang idolo si Achia na gustong maging katulad niya kaya nagsimula siyang sumunod sa kanya at naging training partner sila, ngunit isang araw ay nasira ang kanilang pagkakaibigan nang maramdaman niya ang kadiliman sa Achia. Sa kasalukuyan ay ipinaliwanag ni Senya na gusto niyang mapanatili ni Mitaka ang kanyang pagkakaibigan kay Aladdin na nagpapaalala sa kanya na gusto nilang maging honky na tao, ngunit ipinaliwanag niya na ang lahat ay nakaraan na, ngunit sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Mitaka na nagsasabi kay Aladdin na labanan siya. Binanggit niya na gusto niyang maging honky na tao at sinimulan niyang salakayin si Aladdin na pinaalis siya. Iniisip ni Senya na nagiging mapanganib ito kaya nagpasya si Aladdin na sumanib sa kanya na nagpapahintulot sa kanya na harangan ang mga pag-atake ni Mitaka. Nagulat si Mitaka nang makita ito, ngunit sa palagay niya ay kailangan niyang talunin si Aladdin sa lahat ng bagay at binalaan siya ni Achia na lalamunan siya ng kadiliman kung siya ay mabaigo kaya't naghatid siya ng isang mapangwasak na suntok na nagpatamba kay Aladdin, ngunit nag-aalangan siyang pahintulutan si Aladdin na makatakas at lumitaw si Mitaka. Maging conflicted bilang Achia tala na ang kanyang kabaitan ay nakakakuha sa paraan. Umuwi si Aladdin na nagtataka kung ano ang problema ni Mitaka. Naghahanda na siyang matulog, ngunit nakita niya ang tala na iniwan sa kanya ni Shindo kaya nagpasya si Aladdin na makipagkita kay Shindo. Tinanong siya ni Aladdin tungkol sa sekreto ni Senya kaya natatawang sabi ni Shindo na ang layunin ni Senya ay nakawin ang kanyang katawan. Bumalik si Mitaka sa dambana kung saan pinagsabihan siya ni Achia na tinawag siyang duwag. Sinimulan ni Achia na basurahan si Takmitsu na nagsasabing hindi niya mapoprotektahan ang kanyang pamilya dahil wala siyang kailangan para maging masungit na tao, kaya nagalit si Mitaka dahilan upang magkaroon ng marka sa kanyang katawan at sinubukan niyang salakayin si Achia, ngunit bigla siyang nawala at siya ay muling lumitaw sa likod ng Mitaka na nagpapayo sa kanya na gamitin ang kanyang galit upang maging mas malakas. Bumalik kami kay Aladdin habang tinanong niya si Shindo kung ano ang ibig niyang sabihin kaya ipinaliwanag niya na mamamatay si Aladdin pagkatapos kontrolin ni Senya ang kanyang katawan, at si Shindo ay nagsimulang tumawa na nagsasabing si Aladdin ay nalinlang, ngunit hindi siya naniniwala kay Shindo kaya sinabi niya kay Aladdin na tanungin si Senya kung gusto niyang malaman ang katotohanan na nagsasabing kailangan niyang bigyan ng babala si Mitaka bago pa huli ang lahat. Kinabukasan ay bumalik si Aladdin sa paaralan at nakita niya si Maoro, ngunit naalala niya ang dati nilang pag-uusap sa pag-aakalang galit siya sa kanya. Masaya sina Zabo at Saki na makita si Mitaka sa pag-aakalang bumalik na siya sa dati at niyaya niya silang magsaya kaya nagsimula silang maglaro sa arcade, ngunit nakita ni Mitaka ang nang boys kaya sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kukuha siya ng inumin, ngunit nabangga niya ang isa of the boys kaya nagalit sila, pero nakilala nila si Mitaka knowing they are not strong enough to defeat him, so they decided to leave, but Mitaka suddenly attacked them, so they gang up on him but he easily defeated them and his friends wonder what's wrong with him. Alam niyang hindi siya mahilig makipag-away. Iniwan niya ang kanyang mga kaibigan at naglibot siya sa bayan habang pinapayuhan siya ni Achia na talunin ang mas malalakas na kalaban. Sa sandaling iyon ay nakita niya si Marito na papalapit na nag-iisip na bugbugin siya at tinanong ni Jabo si Mitaka kung gusto niyang lumaban, ngunit sinabi niya kay Jabo na hindi siya ang target. Biglang sinunggaban ni Mitaka si Marito na sinusubukang magpasipa, ngunit hinaranggan ito ni Marito at nagtataka siya kung bakit nakikipag-away si Mitaka sa kanya. Iniiwas niya ang mga atake ni Mitaka at siya ay nakakontra, ngunit tiniis ni Mitaka ang suntok at hindi makapaniwala si Marito dito. Walang humpay na inatake ni Mitaka si Marito, ngunit tumalon siya sa ere at napunta ang isang malakas na sipa na nagpatamba kay Mitaka. Pinayuhan siya ni Achia na umatras dahil alam niyang hindi niya matatalo si Marito kaya nagpasya siyang tumakas at hahabulin na sana siya ni Jabo, ngunit pinigilan ni Marito si Jabo na sinabihan siyang huwag makialam.
Umuwi si Aladdin sa bahay na sinusubukang tawagan si Senya dahil gusto niyang malaman kung may balak si Senya na nakawin ang kanyang katawan ngunit hindi tumugon si Senya at pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid sa pag-aakalang may kasintahan siya kaya pinayuhan niya itong isuko ang lahat sa ngalan ng pag-ibig ngunit pinipilit niya itong umalis at patuloy siyang nag-iisip kung sinusubukan siyang patayin ni Senya. Bumalik si Mitaka sa dambana kung saan sinabi sa kanya ni Echia na kailangan niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kung hindi ay patuloy siyang mumultuhan ng halimaw kaya't inatake niya ang mga miyembro ng Sigma Gang at sinabi ni Zabo kay Ken ang tungkol sa kasabihang ito ay kakaiba ang kinikilos ni Mitaka kaya inutusan ni Ken si Zabo na dalhin si Mitaka sa kanya. Nakita ni Mitaka si Tatsuto ngunit lumayo lang siya at tinanong siya ni Echio kung bakit hindi niya kinakalaban si Tatsuto kaya ipinaliwanag niya na masyadong mahina si Tatsuto sa pag-iisip na kailangan niyang maghanap ng mas malakas na kalaban ngunit sinabihan siya ni Echio na atakihin pa rin si Tatsuto kaya nilapitan siya ni Mitaka at nagulat siya. Upang makita si Mitaka na alam niyang sinasalakay niya. Ang mga miyembro ng Sigma Gang sinabi niya kay Tatsuto na tumakbo kung siya ay natatakot ngunit siya ay sumisingil at siya ay nagtagumpay upang matamaan ngunit wala itong nagawa at pinalayas siya ni Mitaka ngunit tumanggi siyang sumuko kaya sinabi ni Echio Mitaka na ipagpatuloy ang pakikipaglaban ngunit nag-aalangan siyang malaman na walang pagkakataon si Tatsuto kaya pinayuhan siya ni Echio na maging mas malupit na sinasabing ito ang tanging paraan upang maalis ang halimaw. Si Jabo ay nasa convenience store nang marinig niya ang mga taong nag-uusap tungkol kay Tatsuto na nagtataka kung bakit siya inatake kaya hinanap ni Jabo si Tatsuto at napagtanto niyang binugbog siya ni Mitaka kaya sinubukan siyang iligtas ni Jabo. Napagtanto ni Jabo na siya ay nasa kakilakilabot na kalagayan kaya siya ay nagalit at sinimulan niyang salakayin si Mitaka na tinutulak siya pabalik ngunit binalaan siya ni Echio na patuloy siyang pahihirapan ng halimaw kapag natalo siya kaya't sinisingil niya ang pagpapalayas kay Jabo na nagpupumilit siyang bumangon ngunit nagpatuloy si Mitaka upang salakayin siya kaya nakiusap si Tatsuto kay Mitaka na tumigil ngunit tumanggi siya at ipinagpatuloy niya ang pagpalo sa kanila. Sa likod ng paaralan ay pinag-uusapan ng lahat ang nangyari at nagtataka sila kung bakit sinasalakay ni Mitaka ang mga tao dahil alam nilang mabuti siyang tao at narinig ito ni Aladdin ngunit hindi siya makapaniwala na nangyayari ito. Pinutol namin sina Jabo at Tatsuto habang ipinahayag ni Jabo na siya ay nalulumbay dahil gusto niyang talunin si Mitaka. Biglang sumulpat si Marito na tinatanong sila kung ano ang kanilang nararamdaman at ipinaliwanag ni Tatsuto ang nangyari kaya sinabihan ni Marito si Jabo na iwan sa kanya si Mitaka. Sa kanilang pag-alis ay ipinaalala ni Otto kay Marito na dati ay magkaparehas sina Jabo at Mitaka sa pag-aakalang mas lumakas si Mitaka kaya pinayuhan ni Otto si Marito na iwasan siya ngunit inaasahan ni Marito na labanan siya sa pag-aakalang siya ay isang karapat-dapat na kalaban. Patuloy na sinasalakay ni Mitaka ang mga miyembro ng Sigma Gang at dumating si Zabo na nagtatanong sa kanya kung ano ang problema niya dahil hindi siya kumikilos tulad ng dati niyang sarili ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya kilala ni Zabo na nagsasabing gusto niyang lumakas at nagalit si Zabo na sinasabi. Nag-aalala sila sa kanya. Sinabi ni Zabo kay Mitaka na gusto siyang makita ni Ken ngunit tumanggi siyang bumalik sa punong tanggapan na nagsasabing matatalo niya si Ken sa hinaharap. Biglang nakarinig ng anunsyo ang lahat at napagtanto nila na ginagamit ni Marito ang mikropono na nagsasabi kay Mitaka na pumunta sa field para sabay silang maglaro. Alam ng lahat na mag-aaway sila kaya sumugod sila sa field at sinubukan silang pigilan ng guro ngunit lumabas pa rin sila ng classroom. Napagtanto niya na si Aladdin na lang ang natitira sa silid sa pag-aakalang isa siyang magaling na estudyante ngunit bigla niyang naalala ang babala ni Shindo na napagtantong kailangan niyang bigyan ng babala si Mitaka kaya nagmamadali rin siyang pumunta sa field. Nakikita namin ang lahat na naghihintay ng laban upang magsimulang mag-isip kung sino ang mananalo at ang isa sa kanila ay nag-iisip na si Marito ay matatalo kaya sinigawan siya ni Maoro na nagsasabing si Marito ay walang talo. Nakarating si Aladdin sa field at napagtanto niyang nagsimula na ang laban. Sinisingil ni Marito ang isang mapangwasak na suntok na nagpa-atres kay Mitaka ngunit natiis niya ito at napagtanto ni Marito na siya ay isang karapat-dapat na kalaban kaya nagpasya siyang huminto sa pagpigil. Naglunsad siya ng isang sipa ngunit nakaharang si Mitaka at nagsimula siyang lumaban ng agresibo habang nagpupumiglas si Marito na harangan ang kanyang mga pag-atake. Nakita niya ang isang siwang at sinubukan niyang itama ang pangwakas na suntok, ngunit umiwas si Marito at natambo niya si Mitaka. Bumangon siya ngunit binugbog siya ni Marito na nagtatanong sa kanya kung iyon lang ang kaya niyang gawin sinubukan niyang lumaban ng marumi ngunit pinalayas siya ni Marito at sa tingin ng lahat ay tapos na siya kaya naisipan ni Echio na pangunahan siya sa pag-aakalang hindi niya matatalo si Senya.
Ipinagpatuloy ni Marito ang kanyang pagkatalo at naghanda siyang tapusin ang laban, ngunit tumanggi si Mitaka na sumuko na nagsasabing ayaw niyang mabuhay sa takot, kaya nagbago ang isip ni Echia na napagtanto na si Mitaka ay isang mahusay na sisidlan, kaya ipinahiram sa kanya ni Echia ang kanyang kapangyarihan at nagsimula silang lumaban. Bilang isa, hinaranggan ni Mitaka ang pag-atake ni Marito at nakarating siya ng isang malakas na sipa na nagpatalsik kay Marito. Nagtataka ang lahat kung paano niya ito nagawa at nagpupumilit si Marito na bumangon habang nilapitan siya ni Mitaka na sinisipa siya habang siya ay nakababa. Patuloy niyang inaatake si Marito, kaya nag-alala si Maoro at napagtanto ni Marito na siya ay natalo, kaya siya naging masaya dahil hindi siya natalo noon. Bumagsak si Maoro at nagtaka si Aladdin kung ano ang nangyari kay Mitaka, kaya tinawag niya si Senya na nagmamakaawa sa kanya na sagutin ang kanyang mga tanong, kaya lumitaw si Senya at sa isang pagbabalik tanaw ay nalaman natin na noong nagsimulang malaman ng mundo ang kapayapaan ay inutusan ng mga awtoridad ang mga sundalo na alisin ang mga honky na tao. Nakita namin si Senya na nakikipaglaban kay Echia na madaling umiiwas sa kanyang mga pag-atake at sinisipa siya palayo. Inamin niya ang pagkatalo at sinabing hindi siya kalaban ni Echia, ngunit nagalit siya sa pag-aakalang kinukutsa siya ni Senya. Isang araw hinahamon ni Echia si Senya na lumaban hanggang kamatayan, ngunit tumanggi siyang tanungin si Echia kung nawala ba siya sa kanyang isip, ngunit bigla niyang inatake si Senya na hiniwa ang kanyang dibdib, kaya lumaban siya sa pagsuntok kay Echia. Nagpatuloy sila sa pag-aaway at nagawang lumabas ni Echia sa taas, ngunit sa tingin niya ay kinukutsa siya ni Senya na sinabihan siyang bumangon, ngunit biglang nabaril si Echia, kaya natambo siya na nagsasabing magdaramdam siya kay Senya at nabaril din si Senya, kaya duguan silang dalawa. Hanggang kamatayan. Bumalik sa kasalukuyang ipinaliwanag ni Senya na kailangan niyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Echia na nagsasabing gusto niyang malaman kung bakit gustong lumaban hanggang kamatayan si Echia. Iniisip ni Aladdin na plano siyang patayin ni Senya pagkatapos na manako ang kanyang katawan, ngunit itinanggi ito ni Senya na nagpapaliwanag na plano niyang ibalik ito pagkatapos niyang makamit ang kanyang layunin, ngunit hindi naniniwala si Aladdin na sinabi niya sa kanya na umalis at humingi ng paumanhin si Senya sa pagtatago nito mula sa kanya na nagsasabing mayroon siya. Masaya habang magkasama sila bago naglaho sa hangin. Patuloy na inaatake ni Mitaka ang mga tao at nakita niya si Aladdin na naghihintay sa kanya na nagbabala sa kanya na siya ay mamamatay pagkatapos na nakawin ni Echia ang kanyang katawan, ngunit wala siyang pakialam na sabihing gagawin niya ang lahat para talunin si Aladdin. Lumayo siya habang nagtataka si Echia kung bakit hindi niya inaway si Aladdin, kaya ipinaliwanag niya na may kailangan muna siyang gawin. Nakita namin ang mga miyembro ng Sigma Gang habang iniisip nila kung ano ang mangyayari sa kanila dahil natalo si Marito. Nilapitan nila si Ada at tinanong siya kung may hinaharap si Sigma, ngunit nagalit siya sa pagsasabi sa kanila na gagaling si Sigma. Sa punong tanggapan ng Mona Dukai, ang mga gwardya ay nagtataka kung ano ang problema ni Mitaka dahil siya ay umaatake sa mga tao ng walang dahilan. Alam nilang may balak si Ken na harapin siya, ngunit sa pagkakataong iyon ay nakita nilang papalapit si Mitaka at pinatumba niya sila. Mukhang nagtataka si Zabo kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit tinawag niya si Ken na hinahamon siyang makipag-away. Tinanong ni Saki si Mitaka kung ano ang ginagawa niya, ngunit itinulak niya ito palayo, kaya sinabihan siya ni Zabo na kumapit, ngunit lumitaw si Ken, kaya sinabi sa kanya ni Mitaka na bukas ang laban at tinanggap niya ang hamon, kaya lumayo si Mitaka. Nakikita namin si Aladdin sa kanyang restaurant nang marinig niya ang mga estudyante na nag-uusap tungkol sa Mitaka na alam niyang hinamon niya si Ken na makipag-away. Naalala ni Aladdin ang sinabi ni Mitaka sa kanya at nakita niya si Ken na pumasok sa restaurant, kaya tinanong siya ni Aladdin kung gusto niyang makipag-usap. Nakita namin si Marito sa ospital habang binibisita siya ni Ada at tinanong si Maoro kung nagkamalay na ba siya, ngunit itinanggi niya ito. Sinabihan siya ni Ada na magpahinga, ngunit tumanggi siya at nagsimula siyang umiyak na nagmamakaawa sa kanyang kapatid na gisingin. Nag-iisip sina Saki at Zabo kung ano ang dapat nilang gawin dahil alam nilang magsisimula na ang laban, at sa isang flashback ay nakita namin sina Saki at Zabo habang sila ay malapit ng sumali sa Mona Dukai. Inaasahan nilang sumali sa gang na alam nilang nanalo si Ken ng 300 sunod-sunod na laban, kaya sa tingin nila ay hindi matatalo ang gang, ngunit nakita nilang binugbog ni Mitaka ang mga tanod at hinahamon niya si Ken na makipag-away, kaya nagulat sila sa pag-aakalang baliw siya. Tinanggap ni Ken ang kanyang hamon at iniisip ng lahat na mamamatay si Mitaka, ngunit sinisingil niya ang pagsipa kay Ken sa lahat ng mayroon siya, ngunit ganap itong tiniis ni Ken at sinabihan niya si Mitaka na ihanda ang sarili habang naghahatid siya ng isang malakas na suntok na nagpa-atres sa kanya.
Natalo si Mitaka sa laban ngunit pinainom siya ni Saki at Zabo at nagsimula silang makipag-usap sa kanya sa pag-aakalang siya ay kamangha-mangha kaya nagpasalamat siya sa kanilang inumin at naging magkaibigan sila. Bumalik sa kasalukuyan sinabi ni Zabo kay Saki na hanapin si Aladdin bago magsimula ang laban dahil alam niyang kaibigan siya ni Mitaka at pumayag si Saki na gawin ito. Nakita namin sina Jabba at Tatsuto sa ospital ngunit napagtanto nilang wala pa ring malay si Marito kaya nag-alala sila nang malaman nilang 3 araw na itong natutulog. Gusto ni Jabba na talunin si Mitaka na nagsasabing gusto niyang ipaghiganti si Marito ngunit pinigilan siya ni Tatsuto na sabihin sa kanya na wala siyang kondisyon para makipaglaban. Alam ni Tatsuto na nagkakagulo hanggang dahil wala silang pinuno ngunit tiniyak ni Ata na gagaling si Marito na nagsasabing kailangan nilang protektahan hanggang sa bumalik siya. Naglakad si Mitaka papunta kay Ken ngunit hinarangan ni Zabo ang kanyang dinadaanan at tinanong siya kung bakit siya bumalik sa kanyang dating gawin ngunit hindi siya tumugon at patuloy siyang naglalakad pasulong kaya sinabi sa kanya ni Zabo na siya ay mapapalayas mula sa gang kung aawayin niya si Ken. Si Zabo ay naniningil sa pag-atake sa lahat ng mayroon siya ngunit gumagana ang kanyang mga pag-atake at si Mitaka ay naka-counter ng isang mapangwasak na suntok na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Tinanong niya si Mitaka kung nakalimutan na ba niya ang lahat ngunit inatake niya si Zabo na walang awang binugbog siya hanggang sa dagwang pulpo ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko at sinabing hindi niya hahayaang makadaan si Mitaka kaya muling sinaktan siya ni Mitaka na nagpatumba sa kanya. Aalis na sana si Mitaka pero hinawakan ni Zabo ang paa niya at sinabing magkaibigan pa rin sila kaya sinipa siya ni Mitaka hanggang sa bumitaw siya. Bumalik kami kay Aladdin nang pumasok si Sagi sa kanyang silid na nag-iimbita sa kanya na manood ng laban ni Mitaka ngunit nagtataka siya kung bakit siya dapat pumunta doon kaya pinaalalahanan siya ni Sagi na si Mitaka ay kanyang kaibigan. Nakita namin si Ken na handa sa laban at sinabi ni Mitaka na matatalo niya si Ken para mas lumakas siya. Dumating si Sagi kasama si Aladdin ngunit napagtanto niyang wala na si Zabo kaya sinimulan niya itong hanapin. Nalaman namin na inabando na siya ng mga magulang ni Mitaka at siya ay pinalaki ni Mitsu ngunit nang si Mitsu ay ipinadala sa juvenile detention ay nawala sa paningin ni Mitaka ang kanyang sarili dahil si Mitsu lang ang sumusuporta sa kanya. Inatake ni Mitaka si Ken na nagpupumilit na makasabay sa kanyang mga galaw kaya nag-alala ang mga miyembro ng Mon Adukai sa pag-aakalang siya ay nasa problema. Nataman si Mitaka ngunit tiniis ito ni Ken kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-atake ngunit napigilan ni Ken ang kanyang mga pag-atake at naabot niya ang isang malakas na suntok na nagpa-atres kay Mitaka. Sumunod si Ken kaya sinubukan ni Mitaka na harangin ngunit nalampasan siya ni Ken na sinabihan siyang ihanda ang sarili habang ginagamit ni Ken ang kanyang ultimate technique ngunit alam ni Mitaka na ito ang parehong hakbang na nagpatalo sa kanya noong nakaraan alam niyang mas malakas siya kaysa dati. Si Ichi ay sumulpot kasama niya at buong lakas siyang tumama sa ulo ni Ken. Sinundan niya ng sunod-sunod na pag-atake at hindi nagawang ipagtanggol ni Ken ang kanyang sarili kaya nawala ng pag-asa ang lahat ng mapagtantong malapit na siyang matalo. Ipinagpatuloy ni Mitaka ang kanyang pagsalakay at naalala ni Ken na sinabihan siya ni Mitsu na alagaan si Mitaka ngunit napunta si Mitaka sa isang mapangwasak na pag-atake. Tumanggi si Ken na bumaba ngunit napagtanto ni Mitaka na hindi siya makagalaw kaya isinuko ni Mitaka ang kanyang uniforme na alam niyang nanalo siya sa laban. Umalis si Aladdin at naalala niya na sinabihan siya ni Ken na pigilan si Mitaka ngunit hindi sigurado si Aladdin kung magagawa niya ito kaya ipinahayag ni Ken na naniniwala siya sa pag-iisip ni Aladdin na kaya niyang gawin ang lahat gamit ang kanyang mga kamao. Naisip ni Mitaka na oras na para hanapin si Aladdin at nasa sabik si Ichi nang malaman niyang malapit na siyang makipaglaban kay Senya. Bumalik si Aladdin sa shrine at kinuha niya ang pistol gamit ito para barilin ang kanyang ulo. Lumilitaw si Senya ngunit nagulat siya nang makita si Aladdin na nagsabi kay Senya na sumanib sa kanya. Sa isang pagbabalik tanaw, narinig ni Aladdin ang kanyang mga kaklase na nag-uusap tungkol kay Mitaka dahil nag-training siya sa templo kaya naiisip nila na siya ay isang weirdo. Naging curious si Aladdin kaya pinagmamasdan niya si Mitaka habang nagsasanay siya sa pag-aakalang kamangha-mangha siya. Sinubukan niyang pigilan ang isang troso nang matamaan siya nito ngunit nabangga siya nito kaya tiningnan siya ni Aladdin na nagtatanong sa kanya kung bakit niya ginagawa ito kaya ipinaliwanag niya na sinusubukan niyang maging isang hunky na tao at sa tingin ni Aladdin ay cool siya kaya nagpasya siyang magsanay kasama Mitaka. Sa kasalukuyan, binalaan ni Senya si Aladdin na maaari siyang mamatay ngunit wala siyang pakialam na sabihing handa siyang gawin ang lahat para iligtas si Mitaka. Nakikita namin ang mga estudyanteng naglalakad sa paligid ng bayan na nagtataka kung bakit kakaiba ang panahon at nakikita nila si Mitaka na kumikinang kaya tumakbo sila para buhayin.
Nalaman namin na kontrolado na ni Ikiya ang katawan ni Mitaka at inaabangan niya ang laban nila ni Senya. Tinakpan ni Sagi si Zabu ng mga benda sa pag-aakalang inatake siya ng isang grupo ng mga Thug, ngunit tinanong niya si Sagi tungkol kay Mitaka na nagsasabing kailangan nila siyang hanapin. Ipinaalala ni Sagi kay Zabu na wala siyang kondisyon para gawin ito, ngunit iginiit ni Zabu kaya nagpa siya si Sagi na tulungan siya. Ibinigay ni Maoro kay Marito ang paborito niyang pagkain, ngunit hindi ito nagigising kaya nalungkot ito at lumabas ng kwarto. Narinig niyang nag-uusap ang mga nurse tungkol sa isang pasyenteng mukhang bakulaw kaya napagtanto niyang nasa ospital si Ken. Dinala niya siya sa silid ni Marito habang nagpapanggap siyang nurse na tumatawag sa kanyang pangalan at nagkamalay si Marito nang mapagtantong nasa tabi niya si Ken kaya nagulat siya, ngunit masaya ang lahat na gumaling na siya. Umalis si Aladdin sa templo at nakita niya si Mitaka na papalapit, ngunit ipinaliwanag ni Senya na kinuha na ni Ikiya ang kanyang katawan kaya naghanda si Aladdin na lumaban at sinabihan si Senya na sumanib sa kanya, ngunit pinaalalahanan siya ni Senya na maaari siyang mamatay, ngunit wala siyang pakialam na sabihing handa siyang makipagsapalaran at kontrolado ni Senya ang kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Ikiya na naghintay siya ng 3 taon upang harapin si Senya, ngunit tinanong niya si Ikiya kung bakit gusto niyang lumaban hanggang sa kamatayan kaya sinabi niya kay Senya na malapit na niyang malaman na sasabihin niyang malalaman niya ang sagot sa gitna ng kanilang laban. Inatake ni Ikiya si Senya at madali niya itong nadaig. Sinubukan ni Senya na lumaban, ngunit naiwasan ni Ikiya ang kanyang mga suntok at nakontra niya ang pagbagsak kay Senya sa lupa. Sinusubukan niyang lumaban, ngunit ipinagpatuloy ni Ikiya ang kanyang pagsalakay at napagtanto ni Senya na hindi siya mananalo sa pag-aakalang hindi siya katapat ni Ikiya. Naalala niya na naging inspirasyon siya ni Ikiya na maging isang hunky person kaya sa tingin niya ay hindi na niya maaabot ang level ni Ikiya. Natambos si Senya habang ipinaliwanag ni Ikiya na gusto niyang patayin siya ni Senya dahil lumalala ang kanyang kalusugan kaya gusto niyang mamatay sa pakikipaglaban kay Senya. Naghahanda siyang tapusin ang laban at napagtanto ni Senya na nabigo siya kay Ikiya sa pag-aakalang hindi siya sapat na lakas para talunin siya, ngunit sinaktan siya ni Aladdin at sinabihan siyang lumaban ng seryoso kaya ipinaliwanag ni Senya na hindi siya nagtitimpi, ngunit hindi naniniwala si Aladdin na sinabi niya para tumigil siya sa pagtakbo. Kaya't nagising si Senya at nakarating siya ng isang malakas na suntok na nag-iiwan ng marka sa katawan ni Ikiya. Kaya't si Ikiya ay nagsimulang tumawa nang alam niyang hindi na nagpipigil si Senya at ang kanilang mga kapangyarihan ay nagsasalpukan na lumilikha ng mga kislap ng liwanag. Nakipagpunyagi si Ikiya laban kay Senya na nagsimulang manuntok ng hindi kapani-paniwalang lakas habang napapansin ni Ikiya na laging may potensyal si Senya na malampasan siya, ngunit masaya siya na buong lakas na lumalaban si Senya at pareho silang nag-e-enjoy sa labanan habang patuloy silang nagpapalitan ng suntok. Pareho silang umaatake gamit ang lahat ng mayroon sila at si Senya ay nangunguna kaya't masaya si Ikiya na sa wakas ay nalampasan na niya ito, ngunit kinain ng maitim na figure si Ikiya at nabawi ni Mitaka ang kanyang katawan na nagsasabing matatalo niya si Aladdin. Napagtanto ni Senya na naabsorb niya si Ikiya at bigla siyang naniningil sa pagpapatamba kay Senya habang napapansin niyang hindi siya kapareha ni Mitaka, ngunit iniisip niya si Maoro kaya tumanggi siyang sumuko na nagsasabing gusto niyang swertehin bago siya mamatay. Nabawi niya ang kontrol sa kanyang katawan at masaya si Senya na makita ito, ngunit nagtaka si Aladdin kung ano ang nangyari kay Mitaka kaya ipinaliwanag ni Senya na hinigop niya si Ikiya para palakasin ang kanyang kapangyarihan. Nagpupumiglas si Aladdin laban sa kanyang labis na lakas kaya sinabihan siya ni Senya na manatili sa pag-aakalang papatayin siya ni Mitaka kung hindi siya atras, ngunit tumanggi si Aladdin na sumuko sa pagtatanong kay Mitaka kung bakit gusto niyang lumakas, ngunit ipinagpatuloy niya ang kanyang walang humpay na pananakit habang sinasabi niya iyon kay Aladdin. Gusto niyang mawala ang halimaw, ngunit hinarap siya ni Aladdin na sinasabi sa kanya na naging halimaw siya kaya nagtataka si Aladdin kung ano ang kinatatakutan niya. Napagtanto ni Aladdin na si Mitaka ay natatakot na mag-isa at nakaramdam siya ng pagkakasala sa hindi pagpansin sa kanya kaya nagpasya si Aladdin na huminto sa pagtakbo palayo at si Mitaka ay napunta sa isang mapang wasak na sipa. Malapit nang mahulog si Aladdin, ngunit naninindigan siya at nagulat si Senya nang magsimula siyang magliwanag at ibinato niya ng suntok ang lahat ng mayroon siya. Nataman si Mitaka at ang epekto ay lumilikha ng napakalaking pagsabog na mararamdaman mula sa milya-milya ang layo. Napagtanto ni Senya na naging honky na si Aladdin kaya nagpasalamat siya kay Aladdin sa pagtuturo sa kanya kung ano talaga ang ibig sabihin ng honky. Gusto daw niyang kalabanan si Aladdin pero hindi na siya interesadong makipag-away ulit kaya nagpaalam si Senya at bigla siyang nawala.
Nagkamalay si Mitaka at napagtanto niyang nagdulot siya ng kaguluhan sa lahat, ngunit nakita niyang papalapit ang kanyang mga kaibigan at ipinakita sa kanya ni Aladdin ang bato ng pagkakaibigan, kaya nagsimulang umiyak si Mitaka na napagtantong hindi siya nag-iisa. Pagkatapos ng insidente, bumalik si Mitaka sa Monad OK at pinatawad siya ni Ken na muling tanggapin siya sa gang. Patuloy na hindi pinapansin ni Maoro si Aladdin at humingi ng tawad si Mitaka sa Sigma Gang, kaya pinatawad siya ni Marito. Pagkaraan ng ilang oras, nakita namin si Aladdin na sinusubukang gayahin si Marito sa pag-aakalang magugustuhan siya ni Maoro kung kaya niyang bawiin ito, ngunit napagtanto niyang wala na ang bala sa kanyang ulo. Sinimulan niyang isipin si Senya habang binabantayan ni Mitaka si Mitsu sa ospital at napagtanto niya na malapit nang gumaling ang kanyang kapatid. Bumalik si Aladdin sa dambana nang napagtantong ganap na itong nawasak. Nakakita siya ng bala kaya pinulot niya ito at sinimulan niyang tawagan si Senya, ngunit hindi siya sumasagot, kaya itinapon niya ito sa karagatan, ngunit tumalbog ito sa isang lata ng soda at nauwi ito sa pagtama sa ulo niya, dahilan para lumitaw si Senya at siya ay natuwa, para makita ulit si Aladdin.